Umu-order ang hipag ko ng lobster at mamahaling alak. Ang sabi ko, kanya-kanya tayo ng bayad. Ang reserbasyon ay para sa 18 tao, hindi 18 at may mga dagdag pa. Hindi, 18 lang. Tapos ang usapan. Inakala ko na ang pinakamasamang bahagi ng hapunan para sa 60 kaarawan ng aking biyenan ay ang pagpapanggap na nasisiyahan ako sa kanyang mga walang kwentang kwento. Ngunit sa halip, ang pinakamasama ay ang bill na nagkakahalaga ng A487,200 sa loob ng isang leather na lalagyan. Tinulak ito ng aking hipag sa ibabaw ng puting mantel na umaasang sasagutin ko ang kanyang maluhong pamumuhay. Tiningnan ko siya, ngumiti, at sinabi ang mga salitang habambuhay na sumira sa buong hierarchy ng kanilang pamilya. Separate checks. Ang restaurant ay isa sa mga pinaka-eksklusibong fine dining seafood restaurant sa BGC, Bonifacio Global City. Tinulak ni Cassie ang itim na leather na folder sa ibabaw ng mesa papunta mismo sa aking plato. Kumikislap ang gintong logo ng restaurant sa ilalim ng mga crystal chandelier. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng delikadesa na makiusap. Pumitik lang siya gamit ang kanyang mga daliring may bagong manicure at hinayaang tumama ang folder sa aking baso ng tubig. I-charge mo na lang yan sa corporate card mo, Tala. Ikaw na ang malaking CEO natin ngayon, di ba? Pwede mo naman yang i-declare bilang business expense. Humigop siya ng marahan sa kanyang champagne at sumandal sa kanyang upuan na parang isang reyna sa kanyang palasyo. Ang garapal niyang pahayag ay namayani sa hangin. Sumulyap ako sa resibong nakasilip mula sa gilid ng leather folder. Ang malalaking numero sa pinakailalim ay malinaw na nagsasabi, 487,200. Ang hapunang ito ay inilaan bilang isang intimate na pagtitipon ng pamilya. Dapat ay eksaktong 10 tao lang kami para ipagdiwang ang 60 kaarawan ni Tita Valentina. Ngunit si Cassie, ang aking hipag, na laging ginagamit ang kanyang pekeng pagiging sosyalera para manipulahin ang pamilya ng aking asawa, ay nagpa siyang gawing isang personal na networking event ang aming pribadong okasyon. Nang walang sinasabihan, inimbitahan niya ang 6 sa kanyang mga kaibigang amiga. 6 na babaeng walang anumang kaugnayan sa aming pamilya. 6 na babaeng buong gabi umorder ng mga lobster, imported na black caviar, at 5 bote ng pinakamahal na French champagne. Habang ang iba ay kumakain ng mga standard na set menu, kinuha ko ang leather folder. Sa isang mesang pang-24 na tao, biglang naging napakatahimik. Gumawa ng naiilang nagalaw si Anton sa upuan sa tabi ko. Ang asawa ko ay isang veterinaryo sa isang emergency animal clinic na ginugugol ang kanyang mga araw sa pagliligtas ng buhay. Ngunit sa buong buhay niya, sinubukan niyang maging invisible para maiwasan ang nakalalasong galit ng kanyang pamilya. Ipinatong niya ang kanyang mainit na palad sa aking tuhod, tahimik na nagmamakaawa na panatilihin ang kapayapaan. Sa loob ng maraming taon, nilunok ko ang aking pride. Ako ang nagbabayad para sa mga family trips sa labas ng bansa na ayaw ko namang salihan. Ako ang nag-sponsor sa mga business projects ng bayaw kong si Diego, na mahiwagang nalulugi sa loob lamang ng ilang buwan. Ngunit ngayong gabi, sobra na. Hindi ako gumawa ng eksena. Nahagip ko ang tingin ng aming waiter na kinakabahang nakatayo ilang metro mula sa amin. Kuya, excuse me, tawag ko. Ang boses ko ay kalmado at matatag, na humiwa sa mabigat na katahimikan ng private dining room. Nagmamadaling lumapit ang waiter na may magalang na ngiti sa mukha. Kinuha ko ang aking itim na credit card mula sa aking wallet at iniabot sa kanya. Kanya-kanya tayo ng bayad. Separate checks, please. Ang card na ito ang magbabayad sa kinain namin ng asawa ko. Umorder kami ng 2 vegetable salad, 2 grilled salmon, at 2 sparkling water. Ang natitirang 22 tao sa mesang ito, kabilang ang 6 na hindi imbitadong bisita na umorder ng premium champagne, ay buong-buong sagutin ng aking hipag. Mabilis na nawala ang kulay sa mukha ni Cassie. Ang mapagmataas na ngiti sa kanyang labi ay naglaho ng walang bakas. Anong ginagawa mo? Sutsot niya. Ang kanyang boses ay tuminis at naging histerikal. Hindi ka seryoso, Tala. Pinapahiya mo ako sa mga kaibigan ko. Sumandal ako paharap, ipinatong ang aking mga braso sa mesa. Hindi kita pinapahiya, Cassie. Ang kawalan mo ng kakayahang bayaran ang maluhong pamumuhay, na ipinagmamayabang mo yan ang nagpapahiya sa'yo. Binabayaran ko lang ang pagkain kinain namin ng asawa ko. Nag-imbita ka ng 6 na sobrang tao sa isang pribadong hapunan,
at umorder ka ng daan-daang libong pisong halaga ng alak nang hindi man lang kinokonsulta ang taong inaasahan mong magbabayad ng bill. Sa sandaling iyon, ginamit ni Cassie ang kanyang pinakanakakatakot at subok na sandata ang kanyang mga luha. Nanginig ang kanyang ibabang labi at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang mga kaibigan, na ngayon ay nakatingin sa akin, na parang gumawa ako ng karumal-dumal na krimen. Oh my God! Napasinghap si Cassie, hawak ang kanyang dibdib. Hindi ako makapaniwala na ginagawa mo ito sa akin. Ang sama ng ugali mo. Gusto ko lang naman bigyan ng magandang party si Mommy Valentina. Kailangan mo talagang sirain ang lahat dahil hate mo ako. Palagi mo na lang akong hate. Isa sa kanyang mga kaibigan, isang babaeng tadtad ng designer brands, ang sumandal patawid sa mesa. Ang aggressive mo naman, Miss, mataray na sabi ng kaibigan. Cassie is your family, and you obviously have money. Bakit mo pinapakomplikado ang mga bagay-bagay? Tiningnan ko ang kaibigan ng diretsyo. Ang trabaho ko ay mag-imbestiga ng mga financial fraud. May sarili akong audit firm. Lumaki ako sa tondo, at itinayo ko ang buong buhay ko mula sa wala dahil sa disiplina at mahigpit na personal boundaries. Wala akong palalampasin na pambabastos mula kaninuman, lalo na mula sa isang estranghera na kumakain ng black caviar gamit ang pera ko. Pinapayo ko sa'yo na huwag makialam sa isyu ng pamilya namin. Maliban na lang kung plano mong ilabas ang sarili mong card para iligtas ang kaibigan mo. Kaagad na sumandal pabalik ang babae at umiwas ng tingin. Doon na hinampas ni Diego ang mesa, na nagpatunog sa mga kubyertos. Si Diego ang paboritong anak. Siya ang head of development ng pinakamalaking church project at mega sanctuary ng sikat na mega church na itinatag ng kanyang mga magulang. Nagmamaneho siya ng luxury SUV at nakasuot ng mga tailored suit, ipinapakita ang imahe ng isang napakamatagumpay na negosyante, kahit na sa totoo lang ay lubog siya sa utang. Huwag mong kausapin ng ganyan ang asawa ko, sigaw ni Diego. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa restaurant, kaya napalingon ang mga kumakain sa kabilang mesa. Hahayaan mo ba siyang umupo lang diyan at bastusin ang pamilya natin, Anton? Nanigas si Anton sa tabi ko. Ayaw niya ng mga iskandalo sa publiko. Diego, huminahon ka. Mahinang sabi ni Anton, sinusubukang mag-ayos. Hindi lang talaga natin pinagplanuhan na gumastos ng halos kalahating milyon sa isang gabi. Pag-usapan natin ito ng walang sigawan. Ngunit hindi palalampasin ni Tita Valentina ang pagkakataon. Ang biyenan ko ay nakaupo sa dulo ng mesa, nakasuot ng kumikinang na sequin dress. Nabubuhay siya para sa social status at sinasamba ang lupang nilalakaran ni Diego. Itinuturing din niya ang pagiging konyo at alta ni Cassie bilang pinakamataas na status symbol para sa pamilya, kaya't palagi niyang kinukonsinti ang mga luho nito. Dinuro ako ni Valentina gamit ang kanyang perpektong nakamanicure na daliri. Tala, kumikita ka ng 10-10 milyon sa kumpanya mo. Nag-uumapaw ang pera mo. Pero nandito ka at nakikipagkwentahan ng barya sa sarili mong pamilya, sa mismong birthday ko. Umaasal ka pa rin na parang yung walang modong babae galing sa squatter noon. Huwag mong dalhin ang ugaling kanto mo sa isang 5-star establishment at huwag mo kaming ipahiya. Naging napakabigat ng hangin sa kwarto na halos pwede mo itong hiwain. Sumali sa eksena si Head Pastor Serafin, ang aking biyen ng lalaki, gamit ang kanyang umaalingaw-ngaw at malasermon na boses. Sinasabi sa banal na kasulatan na dapat nating pasanin ang mga pasanin ng isa't isa. Walang pagod na nagtatrabaho si Diego para sa kaluwalhatian ng Panginoon, pinapangunahan ang pagpapalawak ng ating bagong sanctuary. Gumagawa siya ng banal na gawain habang ikaw ay nag-iipon ng makamundong kayamanan. Tungkulin mo, bilang bahagi ng pamilyang ito, na suportahan sila sa araw ng pagdiriwang. Ang pagiging makasarili mo ay isang kasalanan, Tala. Tiningnan ko ang mga taong nakaupo sa paligid ko. Sila ay lubos na nagkakaisa sa kanilang mga maling paniniwala. Naniniwala talaga silang, dahil nagtayo ako ng isang napaka-profitable na financial forensic firm, obligasyon kong pondohan ang kanilang mga irresponsabling desisyon sa pera. Naniniwala silang ang pagmamanipula gamit ang mga talata sa Biblia ay magpapayuko sa akin. Tumayo ako, dumukot sa aking bag, at naglabas ng 2 bagong tigli 5,000 piso. Inihagis ko iyon mismo sa gitna ng mesa. Bumalik na ang waiter dala ang aking itim na card at ang resibo para sa aming bahagi. Mabilis akong pumirma. Ang kumpanya ko ay nag-specialize sa transparency, sabi ko. Walang bakas ng galit sa boses ko.
Ang nandoon lang ay absolute na paninindigan. Tinutrack ko ang mga ninakaw na pera. Hinahanap ko ang mga nakatagong assets. Alam ko kung magkano ang halaga ng mga bagay. At alam ko ng eksakto kung sino ang nagbabayad para sa mga ito. Pamilya kong pamilya. Ngunit wala akong kahit anong obligasyon na isponsor ang bonggang party para sa mga kaibigan ni Cassie. Kung gusto nilang kumain, tulad ng mga donya, hayaan mo silang magbayad tulad ng mga donya. Napatalon si Diego mula sa kanyang upuan. Malakas siyang pinagpapawisan. Tala, hindi ka pwedeng umalis. Hindi ko dala ang tamang card para sa ganitong kalaking bill. Hindi ito kasya sa daily limit ng main card ko. Kailangan mong bayaran to sa corporate card mo ngayon din. Tiningnan ko si Diego mula ulo hanggang paa. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya, ang desperasyon. Sa likod ng mamahaling suit at kumikinang na relo ay may isang lalaking nakakaalam na na-corner na siya. Kung ganon, mas mabuting tawagan mo ang bangko mo at humingi ka ng credit limit increase, Diego. O baka naman pwede mong pakiusapan ng papa mo na dumukot muna sa donation box ng simbahan para iligtas ka. Hindi naman siguro, yan ang unang pagkakataon? Malakas na napasinghap si Pastor Serafin. Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan. Kinuha ko ang aking bag at tiningnan si Cassie, na ngayon ay malakas na humahagulgol sa isang tissue habang inaalo siya ng kanyang mga kaibigan. Enjoy the lobster, Cassie. Nanigas sa kanyang kinatatayuan si Anton, napunit sa pagitan ng kanyang nakaugaliang pagsunod sa kanyang mga magulang at ng kanyang katapatan sa akin. Anton, mahina ngunit mariin kong sabi. Aalis na tayo. Ngayon na. Tiningnan ni Anton ang kanyang mga magulang. Tiningnan ang kanyang kapatid na ngayon ay mabibigat ang paghinga dahil sa panik. At sa wakas ay tumayo. Wala siyang sinabing kahit isang salita sa kanila. Sumunod lang siya sa akin nang talikuran ko ang mesang may 24 na tao at naglakad palabas ng restaurant. Unti-unting humina ang boses ni Valentina na isinisigaw ang pangalan ko. Nang lumabas kami mula sa mabibigat na salaming pinto, patungo sa mainit na hangin ng gabi sa BGC, tumayo kami sa kalsada habang hinihintay ang valet na dalhin ang aming sasakyan. Tahimik si Anton. Desperadong hinihimas ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang telepono ko sa loob ng bag, ngunit hindi ko ito pinansin. Tumingin ako sa malaking bintanang salamin ng restaurant. Kitang-kita ang aming mesa. Nakita ko kung paano nilapitan ng manager si Diego. Hawak ang isang maliit na terminal para sa pagbabayad. Nakita kong iniabot ni Diego ang isang gintong credit card. Iniswipe ito ng manager. Umiling ang manager at ibinalik ang card. Nagkukumahog na naghanap si Diego sa kanyang wallet at nag-abot ng isa pa. Initap ito ng manager. Declined ulit. Lumabas ang ikatlong card. Ipinasok ito ng manager. Tiningnan ang screen at tiningnan si Diego ng diretso sa mata. Kahit sa likod ng makapal na salamin, malinaw kong nabasa sa mga labi ng manager ang sinabi niya sa aking bayaw, ang paboritong anak. Declined. Lahat ay declined. Tumalikod ako mula sa bintana nang dalhin ng valet ang aming sasakyan sa curb. Tapos na ang hapunan, ngunit nagsisimula pa lang ang giyera. Sumakay ako sa passenger seat, nakaramdam ng malalim na kapayapaan na bumalot sa akin. Naitakda na ang mga linya, naitayo na ang mga boundary, at handang-handa ako para sa kahit anong iniisip nilang gawin susunod. Hinampas ng malamig na hangin ng gabi ang aking mukha habang papalayo kami sa restaurant, ngunit hindi nito napawi ang apoy na nagliliyab sa aking dibdib. Sumara ang mabibigat na pinto ng sasakyan, pinatahimik ang ingay ng kaguluhang iniwan namin sa table 4. Ang asawa kong si Anton ay nagmamaneho. Mabigat ang kanyang paghinga. Siya ay isang mahusay na veterinaryo, isang taong kayang bumuhay ng naghihingalong hayop gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ngunit pagdating sa pamilya niya, paralisado siya ng isang buong buhay ng nakalalasong pagpapalaki. Pagkasakay pa lang namin sa kotse, nagsimula na ang digital na bagyo. Ang katahimikan sa loob ay kaagad na binasag ng malupit at walang tigil na pag-vibrate sa bulsa ni Anton. Kinuha niya ang kanyang telepono at inilawan ng screen ang kanyang mukha sa dilim. Bumaha ang mga notification nang napakabilis kaya naghalo-halo na ito. Ang family group chat, gaya ng inaasahan, ay naging isang war zone. Sumandal ako ng bahagya para makita ang screen. Ang mga mensahe ay isang walang patid na serye ng galit at panunumbat. Si Pastor Serafin, ang kanyang ama at ginagalangang pinuno, ay nagtatype ng may nakakalasong puot. Malinaw ang teksto sa screen.
Hinahayaan mong bastusin ng isang babaeng galing sa squatter ang asawa ng kapatid mo. Tinitigan ko ang mga salita. Babaeng galing sa squatter. Yan ang tingin ng isang maimpluwensyang pastor sa isang babaeng nagtayo ng multimilyong pisong audit firm mula sa wala. Dahil lumaki ako sa tondo at hindi nagmana ng isang religious empire, ang aking tagumpay ay walang kwenta sa kanila. Ako ay isang hamak na babae mula sa maling panig ng lipunan na tumangging yumuko sa kanilang pekeng porselanang hipag. Isa pang mensahe mula kay Serafin ang lumabas. Kailangan pa naming kumuha ng pera mula sa petty cash ng simbahan para lang mabayaran ang bill dahil sa makasarili mong asawa. Napakawalan ko ang isang maikli at walang emosyong tawa na umalingaw-ngaw sa tahimik na kotse. Ginawa talaga nila. Kumuha sila ng pondo mula sa mga donasyon ng kanilang simbahan para bayaran ang black caviar at vintage champagne ni Cassie, sa halip na panagutin ito sa kanyang mga maluluhong kasinungalingan. Ang kaplastikan ay nakakapanindig balahibo. Ngunit, sa kasamaang palad, ito ang eksaktong inaasahan sa pamilyang napasukan ko. Nakatingin si Anton sa kanyang telepono. Umangat baba ang kanyang dibdib sa mabilis na paghinga. Ngayon, si Diego naman ang nagtatype. Hinihingi kay Anton na ayusin ang ginulo ko. Si Diego, ang paboritong anak, ang development director na naka-luxury car, ngunit palihim na nalulunod sa utang. Automatikong nag-shift ng gear si Anton. Nang mag-lock ang mga pinto, hiniwalay kami mula sa mundo sa labas. Idinikit ni Anton ang kanyang noo sa manibela. Nagpakawala siya ng isang mahaba at nanginginig na hininga. Tala, please, bulong niya. Hindi inaalis ang tingin sa kumikinang na dashboard. Please, Han, i-transfer mo na lang kay Diego yung 500,000 para makover yung mga extra guests at kumalma na ang lahat. Tiningnan ko ang asawa ko. Nadudurog ang puso kong makita siyang nagpapakababa ng ganito. Buong buhay niya, ginampanan niya ang papel na peacekeeper, ang tahimik na gitnang anak na nag-aayos ng mga gulo na iniwan ng kanyang mga magulang at perpektong kuya. Ngunit alam kong ang pagbibigay sa kanila nito ay titiyak ng habambuhay na financial at emotional blackmail. Iniabot ko ang aking kamay at marahang ipinatong iyon sa kanyang balikat. Anton, sabi ko sa mahina ngunit matatag na boses. Hindi ko sila bibigyan kahit isang kusing. Ang pagbabayad ng ransom ay hindi nagtataboy sa mga kidnapper. Tinatakda lang nito ang presyo para sa susunod nilang pangingikil. Lumingon sa akin si Anton. Malalaki ang kanyang mga mata na puno ng pagmamakaawa sa madilim na kotse. Hindi mo naiintindihan kung ano ang gagawin nila, Tala. Sisirain ng papa ko ang buhay natin. Sisiguraduhin niyang itatakwil tayo ng buong pamilya. Dudumihan nila ang pangalan mo at hindi kita mapoprotektahan mula doon. Tiningnan ko siya ng walang bahid ng takot. Hindi ko kailangang protektahan mo ang reputasyon ko, Anton. Kailangan kong tumayo ka sa panig ng katotohanan. Umamin lang sila na kumuha sila ng pera mula sa sarili nilang simbahan para bayaran ang isang seafood dinner dahil hindi kayang tustusan ng kapatid mo ang pamumuhay na pinagmamayabang ng asawa niya sa mundo. Tumunog muli ang telepono. Tumatawag na si Diego. Aggressively na kumikislap ang pangalan niya sa screen. Inabot iyon ni Anton. Ang hinlalaki niya ay nakahanda sa answer button, handang simulan ang walang katapusang cycle ng paghingi ng tawad at pagpapahinahon. Mas mabilis akong gumalaw. Ipinasok ko ang kamay ko sa ilalim ng kamay niya at dahan-dahang kinuha ang telepono. Hindi siya nanlaban. Ibinabalang niya ang kanyang mga kamay sa kandungan, nakatingin sa bintana patungo sa mga ilaw ng Maynila. In-unlock ko ang device at binuksan ang family chat. Ang dami ng mga mensahe ay isang masterclass sa manipulation. Nag-type si Valentina ng mahahabang talata tungkol sa kung paanong ang aking ginawa ay nagdulot kay Cassie ng panic attack. Nagbanta si Serafin na tatawag ng family council para disiplinahin ang aking rebeldyosong espiritu. Humihingi si Diego ng agarang financial compensation para sa moral damages ng kanyang asawa. Panahon na para tapusin ang teleseryeng ito. Pinindot ko ang text field at nagsimulang mag-type. Ang mga daliri ko ay mabilis na gumagalaw sa digital keyboard taglay ang eksaktong precision ng isang auditor na nakahanap ng nawawalang numero. Hindi ko ginamit ang galit para labanan sila. Ginamit ko ang data. Data ang aking lengguwahe. At ito ang tanging bagay na hindi kayang manipulahin ng pamilyang ito o takutin ng kanilang mga panalangin. Diego, tipe ko, kailangan mo ng pera mula sa petty cash para magbayad ng dinner. Nakakapagtaka.
Ano ba ang nangyari sa 2.5 million na umiiyak mong inutang sa amin noong nakaraang November para sa birthday ng papa mo? Yung ER 2.5M na isinumpa mong kailangan mo para makover ang cash flow ng kunwari mong matagumpay na development company? Bayaran mo kami sa utang mo. At masaya kong ibibili ng lobster si Cassie. Binasa kong muli ang mensahe upang matiyak na taglay nito ang eksaktong bigat na kailangan ko. Walang paligoy-ligoy, walang puwang para sa interpretasyon, tanging ang malamig at matigas na katotohanan na naitago ng halos 1 taon. Pinindot ko ang send. Ang notification ng delivery ay tumunog sa tahimik na kotse. Ibinalik ko ang telepono kay Anton. Tiningnan niya ang screen at nakita ko kung paano nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha, naiwan siyang putlang-puti at kinikilabutan. Nakatitig siya sa mga salitang kasesend lang sa group chat at bahagyang bumuka ang bibig niya sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Tala, tala, bulong niya. Nanginginig ang boses. Anong ginawa mo? Hindi nila alam yung tungkol sa utang. Walang kaalam-alam sina Serafin at Valentina. Itinago ni Anton ang sikretong ito para protektahan ang kanyang kuya simula pa noong November. Dumating si Diego sa bahay namin na umiiyak. Sinasabing mawawala sa kanya ang isang malaking real estate contract kung hindi siya makakapagpakita ng proof of funds. Isinumpa niya sa kanyang buhay na ito ay isang temporary short-term loan lang at ibabalik niya ang ERA 2.5 million sa loob ng 30 araw. Si Anton, bilang isang tapat na kapatid, ay nag-transfer ng pera mula sa aming joint savings account nang hindi sinasabi sa kanyang mga magulang dahil nagmakaawa si Diego na ilihim ito. Sabi ni Diego, tatanggalin daw siya ng kanilang ama bilang director ng church project kapag nalaman nito ang kanyang financial problems. Lumipas ang 30 araw, naging 60, tapos naging 6 na buwan. Tuwing bubuksan ko ang isyung ito, hinihiling sa akin ni Anton na maging pasensyosa. Ngayon, nakalabas na ang sikreto at nasa mga digital na kamay na ng mga taong pinaka-obsessed sa kanilang imahe sa buong siyudad. Ang family chat ay lubusang namatay. Ang mga nag-aapurang typing. Bubbles na walang tigil na lumalabas nitong nakaraang 20 minuto ay biglang naglaho. Ang digital na katahimikan ay nakakabingi. Na-imagine ko ang eksenang nagaganap sa restaurant. Na-imagine ko kung paano nakatitig si Pastor Serafin sa kanyang telepono, paulit-ulit na binabasa ang mga salita. 2.5 million, ma. Na-imagine ko si Valentina na nakatingin sa paborito niyang anak, humihingi ng paliwanag. At nai-imagine ko kung paano napagtanto ni Cassie na ang asawa niya ay hindi ang milyonaryong real estate magnate na inaakala niya. Nakaupo kami sa nakaparadang kotse. Umaandar ang makina ng marahan. Nilalabanan ng heater ang lamig ng gabi. Mabigat ang paghinga ni Anton. Umangat baba ang dibdib niya ng mabilis. Buong buhay siyang nagtayo ng mga pader para panatilihing masaya ang kanyang mga magulang. At kani-kanina lang, pinukpok ko ng maso ang mismong pundasyon ng kanilang pamilya. Sinabi mo sa kanila. Bulong niya sa paos na boses. Sinabi mo sa kanila, yung tungkol sa pera. Nangako siyang ibabalik niya yon, Tala. Nangako siya sa akin. Lumingon ako sa upuan ko para tingnan siya, ng diretso sa mukha. At nagsinungaling siya, Anton. Nagsinungaling siya sa'yo. At nagsinungaling siya sa kanila. Ginamit ka niya bilang isang tahimik na bangko para pondohan ang pamumuhay na purong kaplastikan. Kung may pera siyang pambili ng 5 bote ng vintage champagne, may pera siyang umpisahang bayaran ang utang niya sa atin. Ngunit wala siyang respeto sa'yo para gawin yon. Inaasahan niyang sasaluhin mo ang mga palpak niya habang inaangkin niya ang tagumpay. Nakita ko ang pagtulo ng luha sa pisngi ng asawa ko. Luha iyon ng isang taong nakapag-isip-isip na ang kapatid na sinasamba niya ay walang iba kundi isang linta. Sa loob ng maraming taon, nabuhay si Anton sa anino ni Diego. Si Diego ang gwapo, charismatic na anak na malapit na nagtatrabaho sa kanilang ama sa pagpapalago ng imperyo ng simbahan. Si Anton ay isang tahimik lang na doktor. Mas gusto ang kasama ang mga hayop kaysa sa mga maluluhong piging na ina-host ng kanyang mga magulang. Laging pinupuri ni na Valentina at Serafin si Diego sa pulpito. Ginagamit siyang perpektong ehemplo ng Christian leadership at financial blessing, habang halos hindi nila maalaala ang pagiging veterinaryo ni Anton, maliban na lang kung kailangan nila ng libreng payo para sa aso ng isang miyembro ng simbahan. Ang pautang na 2.5 milyon ay naging paraan ni Anton para maramdamang kailangan siya ng kanyang kuya. Lumapit sa kanya si Diego para humingi ng tulong, at sa kauna-unahang pagkakataon, naging tagapagligtas si Anton.
Ngunit lahat ng iyon ay nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Ang mabigat na katahimikan sa loob ng kotse ay nabasag ng malakas na ringtone. Kumislap ng maliwanag ang screen ng telepono ni Anton. Ang lumabas sa caller ID ay Head Pastor Serafin. Tumatawag ang patriarka. Nakatitig si Anton sa tumutunog na telepono na parang isang bombang sasabog sa kanyang kandungan. Nanginginig ang kamay niyang nakahover dito. Sagutin mo, sabi ko sa kalmado at tiwalang boses. Huwag kang magtago sa kanila. Ay loudspeaker mo, para pareho nating marinig kung anong klaseng tao ang tatay mo kapag bumagsak na ang tabing. Lumunok si Anton at inislide ang green button, inilalapag ang telepono sa center console. Wala siyang sinabing kahit ano. Hindi na kailangan. Bumayo ang boses ni Pastor Serafin sa maliliit na speaker ng kotse, pinupuno ang espasyo ng nakakapanghinang galit. Hindi ito ang mahinahon at nakaka-comfort na boses na ginagamit niya para sa mga Sunday service. Ito ay purong, walang filter na puot ng isang lalaking nanganib ang perpektong imahe. Anton! Ang ngungal ni Serafin. Ang tunog ay nagraraspi sa tindi ng kanyang boses. Anong ibig sabihin ng text na yon? Hinahayaan mong magpakalat ng malisyosong kasinungalingan ang asawa mo tungkol sa kapatid mo sa family chat? Ibinuka ni Anton ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Tiningnan niya ako ng malalaking mata na may halong takot at pagkalito. Hindi galit ang papa niya kay Diego dahil sa pangungutang. Galit ang papa niya kay Anton dahil sa text message. Sumandal ako palapit sa telepono. Hindi yon kasinungalingan, Pastor Serafin. Sabi ko ng malinaw sa mikropono. Nagmamakaawa sa amin ang paborito mong anak ng A2.5 million last November para iligtas ang palubog niyang negosyo. May bank statements kami para patunayan yan. Kung gusto mong pag-usapan ang malisyosong pag-uugali, pwede nating simulan sa katotohanang ginamit niya ang pera namin para bayaran ang designer wardrobe ni Cassie habang nagrereklamo sa'yo tungkol sa pagkabangkarote. Isang matalim na paglanghap ng hangin ang narinig sa kabilang linya. Naririnig ko ang mahinang pag-iyak ni Valentina sa background at ang garalgal na boses ni Diego na nagmamakaawa sa kanyang ama. Ngunit lubusang binaliwala ni Serafin ang mga salita ko. Itinuon niya ang lahat ng kanyang galit sa kanyang bunsong anak. Anton, ikaw ang kinakausap ko, hindi ang ahas na pinakasalan mo, sigaw ni Serafin. Ang boses niya ay nanginginig sa matinding galit na halos parang nagmimisa sa Biblia. Sumumpa kang poprotektahan ang pamilyang ito. Lumaki ka sa bahay ko, sa ilalim ng bubong ko, kumain ng pagkaing biyaya ng Panginoon at ng simbahang ito. At ibinabalik mo ang biyayang yan sa pamamagitan ng pagbibilad ng problema ng kuya mo sa harap ng masamang babaeng yan. Binigyan mo siya ng bala para ipahiya tayo. Sa wakas ay nahanap ni Anton ang boses niya, kahit pa isa lamang itong bulong. Papa, umutang talaga siya. Sinusubukan lang namin siyang tulungan na makaalis sa problema. Hindi namin ginustong gumawa ng gulo. Bakit mo hinayaang malaman niya? Giit ni Serafin, na hindi talaga maintindihan ang punto. Bakit mo i-share ang confidential na problema ng pamilya sa isang babaeng halatang kinasusuklaman ang lahat ng kinakatawan natin? Galing sa hirap yan, Anton. Hindi niya naiintindihan ang pressure ng pag-iingat sa ating legasiya. Hinayaan mong lasonin ng street psychology niya ang pamilyang ito. Hinayaan mong ipahiya niya ang kapatid mo sa harap ng asawa nito. Ang pagkaabsurdo ng kanyang lohika ay nakabitin sa hangin. Walang pakialam si Serafin na lihim na bangkarote si Diego. Wala siyang pakialam na literal na ninakaw ni Diego ang Air 2.5 million mula sa sarili nitong kapatid. Ang tanging pakialam ng pastor ay ang pagkakabunyag ng sikreto at ang mga ebidensya ay nasa kamay ng isang babaeng itinuturing niyang mababa sa lipunan. Ang kaplastikan ay sobrang kapal na halos nakakasakal. Nakatingin si Anton sa telepono. Ang kanyang ekspresyon ay dahan-dahang nagbabago mula sa takot patungo sa isang malalim at nakakawasak na pagkadismaya. Sa mga sandaling iyon, napagtanto niyang laging poprotektahan ng kanyang ama ang ilusyon ng pagiging perpekto ni Diego, kahit na mga hulugan iyon ng pagsira kay Anton sa proseso. Makinig kang mabuti sa akin, Anton. Pagpapatuloy ni Pastor Serafin, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapagbantang tono na nakakapangilabot. Ngayong gabi, mayroon kang pagpipilian. Alinman sa kontrolin mo ang asawa mo, pilitin siyang humingi ng public apology kina Diego at Cassie at burahin ang mensaheng yon. O maghanda kang harapin ang mga parusa ng iyong pagtataksil. Hindi ko hahayaan ang isang rebeldeng espiritu na hatiin ang bahay ko. Kung hindi mo aayusin ang pinsalang ginawa ng asawa mo,
Tatanggalin kita sa mana. Buburahin ko ang pangalan mo sa lahat ng dokumento. Tatayo ako sa pulpito ngayong linggo at ipaliliwanag sa buong kongregasyon kung paano tinalikuran ng aking bunsong anak ang liwanag dahil nalinlang ng isang babaeng gustong sirain ang gawain ng Panginoon. Mawawala sa iyo ang lahat, Anton. Pamilya, simbahan, legasiya, lahat. Kontrolin mo ang asawa mo o huwag mo na akong tatawaging papa kailanman. Naputol ang tawag na may tuyong click na nag-iwan sa amin sa isang nakakatakot na katahimikan. Ang banta ay nakabitin sa malamig na hangin ng kotse, mabigat at nakakasakal. Nakaupo si Anton nang hindi gumagalaw, bulag na nakatitig sa namatay na screen ng telepono. Ang lalaking buong buhay niyang sinubukang pasayahin ay nagbigay lang ng ultimatum. Ang pagpipilian ay malupit na inilatag sa harap niya. Tiningnan ko ang asawa ko, naghihintay kung ang bigat ng banta ng kanyang ama ang tuluyang wawasak sa kanya o kung ang katotohanan ba sa wakas ang magpapalaya sa kanya. Marahang ibinaba ni Anton ang telepono. Sumandal siya paharap, hinawakan ang manibela, nang napakahigpit kaya namuti ang kanyang mga buko sa daliri sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Hindi ko siya pinilit, wala akong sinabing salita. Pinanood ko lang ang lalaking mahal ko habang nagdedesisyon laban sa buong buhay na religious brainwashing at guilt-tripping ng pamilya. Sa loob ng 33 taon, naging masunuring anak si Anton, isang tahimik na peacekeeper na isinantabi ang sariling pangangailangan para panatilihin ang kapayapaan sa isang bahay na pinamumunuan ng isang pastor na obsessed sa imahe. Ngunit ngayong gabi, ang ilusyon ay nagkadurog-durog. Nakita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Tapos isa pa. Inabot niya, medyo nanginginig, at inikot ang susi sa ignition. Umungol ang makina. Ikinambyo niya ang kotse at nagmaneho palayo sa kalsada. Iniiwan ang restaurant at ang mga banta ng kanyang ama sa rearview mirror. Wala siyang sinabing kahit ano hanggang sa makauwi kami, at hinayaan ko siyang ipagluksa ang pamilyang inakala niyang mayroon siya. Lumipas ang weekend sa isang mabigat na katahimikan. Ginugol ni Anton ang buong Sabado sa hardin. Nagtatrabaho hanggang magpaltos at dumugo ang mga kamay niya para lang maiwasang tingnan ang kanyang telepono. Tuwing tumutunog ito para sa isang bagong mensahe mula sa kanyang ina o kapatid, napapangiwi siya ngunit hindi niya sinasagot. Ginugol ko ang aking weekend sa home office, pinoprotektahan ang aming mga accounts at pinapalitan ang mga passwords. Kapag lumaki ka sa tondo, maaga mong matututunan na ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga desperadong bagay. At ang isang taong tulad ni Diego, na nahaharap sa pampublikong kahihiyan at financial ruin, ang eksaktong definisyon ng desperado. Siniguro ko na lahat ng aming joint accounts ay may two-factor authentication at nag-set ng alerts para sa anumang kahina-hinalang aktibidad. Akala ko na predict ko na ang susunod niyang hakbang, ngunit minaliit ko kung gaano kakapal ang mukha ni Diego. Ang Lunes ng umaga ay dumating na may nakakasakal na init na tipikal sa Metro Manila. Nakaupo ako sa glass desk sa opisina ko sa Makati. Sinusuri ang audit ng isang logistics company. Normal ang lahat hanggang sa tumunog ang personal kong telepono na may urgent priority alert mula sa isang malaking credit bureau. Kinuha ko ito, umaasang routine update lang, ngunit ang notification sa screen ay nagpatigas sa dugo ko. May isang tao nakakagawa lang ng hard inquiry sa credit history, gamit ang mga detalye ni Anton at ang kanyang PhilSys ID number. Ang application ay para sa isang personal loan na nagkakahalaga ng AU milyon mula sa isang OLA, online lending app, at microfinance organization. Nagliparan ang mga daliri ko sa keyboard habang nagla-login sa aking secure terminal. Ang financial forensics ay hindi lang pagbabasa ng spreadsheets. Ito ay pag-track sa ugali ng tao sa pamamagitan ng digital footprints. Agad kong na-download ang detalyadong credit report. Ang application ay naisubmit wala pang 5 minuto ang nakalipas. Ang home address na nakalagay ay sa amin, ngunit ang contact number ay medyo iba. Agad kong nakilala ang numerong iyon. Iyon ang backup business number ni Diego, na ginagamit niya para sa kanyang peking development firm. Ang kakapalan ng mukha niya ay nakakagulat. Hindi na lang basta nang hihingi ng pera si Diego. Aktibo na siyang nagnanakaw sa pamamagitan ng pag-hijack sa credit profile ng sarili niyang kapatid. Hindi ko na kinuha ang blazer ko. Kinuha ko ang susi at telepono at nagmamadaling lumabas ng opisina. Tinanong ng assistant ko kung ire-reschedule niya ang 11 a.m. meeting ko, ngunit hindi ako huminto.
I cancel mo lahat, sagot ko. Pagsara ng pinto ng elevator, literal na nag-fly away ako mula sa parking lot, nakikipagpatintero sa morning traffic ng EDSA na may iisang layunin. Ang asawa ko ay isang brilliant na veterinaryo, ngunit mapanganib siyang inosente pagdating sa mapanlinlang na kalikasan ng sarili niyang mga kadugo. Nasa QC ang vet clinic ni Anton. Pumasok ako sa parking lot at dumiretso sa main doors. Puno ang waiting area ng mga nag-aalalang pet owners at tumatahol na aso. Ngumiti sa akin ang receptionist, isang mabait na matandang babae na nagngangalang Nina, nang pumasok ako, ngunit nawala ang ngiti niya nang makita niya ang mukha ko. Ma'am Tala. Simula niya. Okay lang po. Kailangan kong makita si Anton ngayon din. Sabi ko sa tonong hindi tatanggap ng hindi. Bumulong si Nina na nasa backroom si Anton nag-a-update ng patient records. Pero tinulak ko na ang swing doors papunta sa staff area. Ang amoy ng alcohol at basang balahibo ng aso ay pumuno sa hallway. Natagpuan ko si Anton na nakaupo sa desk sa break room, nakatitig sa isang tablet. Mukha siyang pagod na pagod. Maitim at mabigat ang eyebags niya, matapos ang weekend na puno ng pagtataksil ng pamilya. Nagulat siyang tumingin nang pumasok ako sa kwarto. Tala, anong ginagawa mo rito? May nasaktan ba? Ibinagsak ko ang telepono ko sa mesa. Sa ibabaw mismo ng mga papel niya, umiilaw sa screen ang Air 5 million loan application. Kailangan mong sabihin sa akin ngayon din kung anong ginawa mo, Anton. Sabi ko. Ang boses ko ay kalmadong nakamamatay. Kailangan mong sabihin sa akin kung bakit isang online lender ang kakagawa lang ng hard inquiry sa ID mo para sa a 5 million gamit ang numero ng kapatid mo bilang contact. Tiningnan ni Anton ang screen at nawala ang lahat ng kulay sa mukha niya. Tumayo siya, habang sinusuklay ang kanyang maikling buhok, ang kanyang mga mata ay nagpalingalinga sa maliit na break room na parang naghahanap ng matatakasan. Hindi niya ginawa yon. Bulong niya. Tunog na nagpapanik. Tala, sabi niya chinecheck lang daw niya ang interest rates. Chinecheck ang interest rates ulit ko. Palapit sa kanya. Ibinigay mo ang ID at personal details mo sa taong nagnakaw sa atin ng A2.5 million para mag-check ng rates? Umatras si Anton papunta sa mga lockers. Nakataas ang mga kamay bilang depensa. Hindi mo naiintindihan ang nangyari, Tala. Tumawag siya sa akin kaninang umaga na umiiyak. Umiiyak siya ng sobra. Sabi niya. Yung mga inutangan niya mga loan sharks at sindikato ay pinagbabantaan siya. Sabi niya, alam nila kung saan nakatira si Cassie at sasaktan nila ito kapag hindi siya nakapagbayad ng 5 million bukas. Sabi niya, hindi siya makaloan dahil sira na ang credit history niya. Pero kung ia-approve ko lang daw, yung pre-approval notification, matatakot niya ang mga yon. Nangako siyang hindi niya kukunin ang pera. Kailangan lang daw niyang ipakita sa kanila na may proof of funds siya. Kapatid ko siya, Tala. Akala ko, nasa panganib ang buhay niya. Tiningnan ko ang asawa ko. Nakaramdam ng halong malalim na awa at matinding galit. Ginamit ni Diego ang kahinaan niya. Alam ni Diego na masyadong maawain. Masyadong mabait si Anton para hayaang saktan ang kapatid niya. Ginamit ni Diego ang pinakamagandang katangian ni Anton laban sa kanya. Hindi siya nakikipaglaban sa mga loan sharks, Anton. Sabi ko sa matigas at nakakapasong boses. Sa tingin mo ba talaga may pakialam ang mga sindikato sa isang internet pre-approval letter? Sa tingin mo ba, susugurin ng mga tulisan ang anak ng head pastor ng pinakamalaking simbahan sa isang exclusive subdivision? Nagsinungaling na naman siya sa'yo. Sinusubukan niyang umutang ng 5 milyon na malinis na pera sa pangalan mo para pondohan ang peking milyonaryong lifestyle ng asawa niya at bayaran ang sarili niyang mga credit cards. Ginamit niya ang malinis mong pangalan para ilondary ang madudumi niyang utang. Umiling si Anton, tumatangging maniwala sa lalim ng kasamaan ng kanyang kapatid. Hindi, mahinang sabi niya. Umiiyak siya. Tala, takot na takot siya. Alam na alam ng mga ahas kung paano magtunog biktima kapag na-corner sila. Sabi ko. Kinuha ko ang laptop ko sa bag at ipinatong ito sa mesa. Hindi ko na hinintay ang pahintulot niya. Nag-login ako sa mga sistema ng pangunahing credit bureaus at agad na naglagay ng hard fraud lock sa buong financial profile niya. Inireport ko ang application bilang unauthorized identity theft. Sa loob ng 60 segundo, patay na ang loan application at ang tangka ni Diego na sirain ang financial future ng asawa ko ay na-i-block. Anong ginagawa mo? Tanong ni Anton habang nakatitig sa mga daliri kong mabilis na tumitipa.
Nililigtas ko ang buhay mo, sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Dahil kung nakuha niya ang pera na yon, ikaw ang buong may pananagutan, at kapag hindi niya nabayaran, na siguradong mangyayari kukunin nila ang vet clinic mo para mabayaran ang utang. Handa siyang hayaang mawala ang negosyo mo para lang makapagpatuloy si Cassie sa pagsusuot ng designer bags. Napabagsak si Anton sa swivel chair, tinakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Isang tahimik, basag na hagulgol ang kumawala sa kanya. Ang realisasyon na handang isakripisyo ng kanyang kuya ang kabuhayan niya para lang isalba ang ego nito ay tuluyan ng pumasok sa kanyang isip. Sinarado ko ang laptop at niyakap ko siya. Idiniin siya sa akin ng mahigpit habang ang huling piraso ng kanyang mga ilusyon noong bata pa siya ay tuluyang nadurog. Ang pamilya mo ay isang financial cult, Anton. Bulong ko sa balikat niya. At hindi na tayo magbabayad ng membership fee. Ngunit ang giyera ay malayo pa sa katapusan. Ang pamilyang nabubuhay sa imahe at pagmamanipula ay hindi basta-basta sumusuko kapag pinutulan sila ng financial oxygen. Gumaganti sila gamit ang tanging natitirang currency na mayroon sila, ang kanilang reputasyon at ang kanilang audience. 3:00 ng hapon ng araw na iyon, tumunog na naman ang telepono ko, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito notification mula sa bangko. Ito ay mensahe mula sa isa sa mga matalik kong kaibigan at kasamahan sa trabaho, isang babaeng uma-attend din sa mega church ni Pastor Serafin. Maikli at urgent ang text. Pumunta ka sa FB. TikTok ngayon din. Nag-live si Cassie. Binuksan ko ang app at pinuntahan ang public profile ni Cassie. Mayroon siyang libu-libong followers. Karamihan ay mga babae mula sa church community na humahanga sa kanyang perpektong lifestyle, designer clothes, at pamamaraan ng pagpapakitang gilas ng kanyang pagiging Kristiyano. Ang pinakabagong video sa itaas ng kanyang feed ay may libu-libo ng views at daan-daang comments. Pinindot ko ang video at pinuno ng mukha ni Cassie ang screen. Nakaupo siya sa kanyang maluhong sala, ngunit mukhang gulo-gulo. Ang kanyang buhok ay magulo. Nakasuot siya ng simpleng oversized sweater sa halip na ang kanyang karaniwang designer clothes. At ang mukha niya ay namumula at namumutla sa iyak. Nakapuwesto ang kamera sa perpektong anggulo para magmukha siyang maliit at kaawa-awa. "Hi everyone," simula niya. Ang boses niya ay labis na nanginginig habang pinupunasan ng isang luha. Ayoko sanang gawin ang video na to, pero hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang pamilya ko ngayon ay nasa bingit ng lubos na pagkabangkarote. Huminto siya, humikbi, ipinatong ang kamay sa kanyang bibig sa isang perpektong na choreograph na pagpapakita ng peking kahinaan. Palagi kaming sinisigurado ni Diego na maging mapagbigay. Pagpapatuloy niya, nakatingin ng diretso sa lens. Inalay namin ang buhay namin sa simbahan at sa pagtulong sa iba. Pero kamakailan lang, lubusan kaming trinaydor ng isang mayamang kamag-anak, isang taong pinagkatiwalaan namin ng lubos. Ang taong ito ay nagsinungaling sa amin. Inilagay kami sa isang teribleng sitwasyon sa pera, at pagkatapos ay pinahiya ako sa publiko. Nang humingi kami ng pangunawa, ngayon ay pinagbabantaan kaming mawawalan ng bahay. Hindi na nga namin mabili ang mga basic na pangangailangan ngayon. Kasi ni-freeze ng taong to ang mga accounts namin dahil sa purong kasamaan at pagkainggit. Nakatitig ako ng may lubos na pagkamangha sa level ng kanyang kahibangan. Napakahusay niyang inikot ang kwento. Ginawang isang kwento ng financial abuse ang aking pagtanggi na bayaran ang kanyang maluhong lobster dinner. Ni minsan ay hindi niya binanggit ang pangalan ko, pero hindi na kailangan. Alam ng buong church community kung sino ang mayamang kamag-anak. Ako lang ang tanging babaeng CEO sa kanilang malaking pamilya. Takot na takot kami, iyak ni Cassie. Ang boses niya ay pumiyok sa tamang-tamang oras. Ang sipag-sipag ni Diego para sa project ng church, pero sinusubukan ng kamag-anak na to nasirain ang reputasyon niya dahil naiinggit siya sa pananampalataya namin at sa marriage namin. Magla-launch ako ng public fundraiser, GCash Drive, para lang makaraos kami sa susunod na ilang buwan hanggang sa makabawi kami mula sa financial abuse na ito. Kahit anong tulong, malaking bagay na. Please pray for us. Natapos ang video, nakaupo ako sa opisina ko, nakatitig sa screen, at nararamdaman ang yelong puot na tumatagos sa aking mga buto. Ipinoproject niya ang sarili niyang mga krimen sa pananalapi sa akin. Humihingi siya sa mga inosenteng miyembro ng kanilang simbahan na i-donate ang pinaghirapan nilang pera para makalikom ng 6 milyon para lang palitan ang perang hindi ko hinayaan na manakaw ni Diego kay Anton.
Nag-scroll ako sa mega comments. Ang komunidad ay nagre-react ng eksakto sa plinano ni Nakasi at Tita Valentina. Bumuhos ang 12-12 ng mga komento ng panalangin at suporta. Marami sa mga ito ay patama sa akin kahit walang pangalan. May mga nagsasabing, binabago talaga ng pera ang tao. Nakakalungkot na ang isang babae mula pa sa simbahan natin ang sumisira sa isang godly family. Stay strong, Sis Cassie. Ginamit nila ang mga luha ni Cassie bilang sandata laban sa isang matagumpay na babae. At ang komunidad ng simbahan ay kinagat ang pain. Ang manipulasyon ay napakalalim na nakaugat sa kanilang kultura, kaya hindi nila nakikita kung paano sila nililinlang ng mismong mga lider na pinagkakatiwalaan nila. Ngunit ang circus sa social media ay simula pa lamang. Ang tunay na pinsala na target ni Nakasi at Valentina ay sa aking propesyon. Alam nilang ang aking audit firm ay naglilingkod sa mga mayayamang individual. Marami sa kanila ay mga kilalang businesswomen sa Maynila na nagpapahalaga sa reputasyon at integridad ng higit sa lahat. Tumunog ang telepono ko sa opisina. Ang assistant ko, tunog kabado. Miss Tala, nag-aalangan niyang sabi. Nasa line 1 po si Miss Valerie. Kailangan daw po niya kayong makausap urgently about sa contract niya. Si Valerie ay isa sa aking mga pangunahing kliyente. Isang babaeng nagmamay-ari ng isang chain ng matagumpay na cosmetic brands sa buong bansa. Siya rin ay isang malaking donor sa simbahan ni Pastor Serafin. Huminga ako ng malalim at pinindot ang umiilaw na button. Valerie, sabi ko, pinapanatili ang mainit at propesyonal na tono. How can I help you today? Tala, simula ni Valerie. Ang tono niya ay matigas at hindi pangkaraniwang malamig. Didiretsuhin na kita. Napanood ko lang yung video ng hipag mo. Kanina pa pumuputok ang phone ko sa mga tawag mula sa mga titas natin sa church charity breakfast. Pinag-uusapan nila yung nangyari sa birthday party. Valerie, sinisiguro ko sa'yo, ang video na yon ay gawa-gawa lang simula ko, pero pinutol niya ako. I don't meddle in family dramas. Tala, mataray na sabi ni Valerie. Pero ang negosyo ko ay nakatayo sa public trust at women empowerment. Kumakalat ngayon na ginamit mo raw ang yaman mo para ibaon sa utang ang bayaw mo. At tapos ay pinahiya mo ang asawa niya sa harap ng maraming tao. Sinasabi nilang galit ka raw sa simbahan. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang pera ng kumpanya ko sa isang taong may ganyang moral issue. Kailangan kong isuspend ang kontrata natin immediately, habang hindi pa ito naaayos. Bago pa ako makabuo ng sagot para isalba ang account, pinatay na niya ang tawag. Sumandal ako sa aking leather chair. Ang katahimikan ng opisina ay dumagan sa akin. Si Valerie ay una pa lang. Sa loob ng sumunod na oras, 2 pang kliyente ang tumawag na may katulad na concern, at lahat sila ay bumagsak sa video ni Cassie at sa masamang network ng chismis. Halatang-halata na si Tita Valentina ang nagmamanipula sa likod ng mga eksena. Hindi na lang nila sinisiraan ang imahe ko. Aktibo na nilang sinusubukang sirain ang kumpanyang pinaghirapan kong buuin sa buong buhay ko. Gusto nilang tanggalan ako ng financial independence para wala akong magawa kundi yumuko sa autoridad nila. Akala nila ang pag-isolate sa akin ang sisira sa espiritu ko. Akala nila kapag inalisan nila ako ng kliyente, mapipilitan akong humingi ng tawad at pondohan ang pekeng lifestyle nila. Kinuha ko ang telepono ko at tiningnan ang nakapause na video ng umiiyak na si Cassie. Nilaro nila ang kanilang baraha gamit ang emosyon at kasinungalingan, ngunit nakalimutan nila ang isang mahalagang detalye. Ako ay isang financial investigator. Hindi ako lumalaban gamit ang luha at hindi ako lumalaban gamit ang chismis. Lumalaban ako gamit ang mga paper trails. At panahon na para ipakita sa buong Maynila kung saan talaga napupunta ang pera ng simbahan. Ang Huwebes ng gabi ay nagdala ng malakas na bagyo, humahampas ang ulan sa mga bintana ng aming bahay. Nakaupo kami ni Anton sa dining room, tahimik na naghahapunan. Ang epekto ng video ni Cassie ay nararamdaman pa rin sa trabaho ko, ngunit ginugol ko ang huling 3 araw sa pagbuo ng isang hindi matitibag na pader ng ebidensya. Alam na alam ko kung ano ang gagawin ko, ngunit hindi ko pa sinasabi kay Anton ang buong plano ko. Nagluluksa pa rin siya sa pagkawala ng pamilya niya. Bumubuhos ang ulan sa salamin nang ang malakas na pagtunog ng metal na kandado sa pintuan ang nagpatigil sa aming dalawa. Tiningnan ako ni Anton. Ang tinidor niya ay nakahinto sa ere. Wala kaming inaasahang bisita. Bago pa man makatayo ang isa sa amin, ang mabigat na mahogany door ay bumukas ng malakas at tumama sa pader.
Mga basang sapatos ang naglakad sa wooden floor ng hallway. Tumayo ako mula sa mesa, nahulog ang napkin ko sa sahig, habang apat na figura ang lumabas mula sa madilim na hallway patungo sa mainit na liwanag ng aming sala. Nakatayo sina Pastor Serafin, Valentina, Diego, at Cassie sa loob ng bahay ko nang walang pasabi, basang-basa ng ulan, at nakatingin sa amin na parang hurado sa korte. Hawak ni Serafin ang isang pilak na susi sa pagitan ng kanyang mga daliri. Itinaas ito para makita ni Anton. Ito ang emergency spare key na ibinigay ni Anton sa kanyang ina. 5 taon na ang nakararaan nang bilhin namin ang bahay kung sakaling malak kami sa labas. Itinago nila iyon sa buong panahong ito at piniling gamitin sa gabing ito bilang sandata. Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Tanong ni Anton. Paos ang boses niya mula sa gulat at tumataas na galit. Iniurong niya ang silya, tumayo, at pumwesto ng bahagya sa harap ko. Humakbang paharap si Valentina, pinapagpagan ang tubig mula sa kanyang mamahaling designer coat. Nandito kami para sa isang intervention. Matalim na deklarasyon niya na parang inaanunsyo ang simula ng misa. Naglakad siya lampas sa amin papunta sa sala at umupo sa puting linen kong sofa, hindi na naghintay na alukin. Nakasunod sa kanya si Cassie, pinupunasan ng tuyo nitong mga mata ng panyo habang naiwan sa pinto si Diego na sobrang kabado. Nanatiling nakatayo si Serafin. Ang malaking bulto niya ay nagdomina sa espasyo. Napagdesisyonan namin ng mama mo na masyado nang malayo ang inabot ng kahibangan na ito. Proklama ni Serafin. Nakahalukip-kip ang mga braso. Hinayaan mong maghasik ng lagim ang asawa mo sa ating komunidad. Sinisira ang reputasyon at nilalason ang isip ng ating mga miyembro. Nandito kami para bigyan kayo ng pagkakataong magbayad sala bago pa maging huli ang lahat. Naramdaman ko ang malamig na pagtawa na namumuo sa lalamunan ko, ngunit pinanatili ko ang isang walang emosyong mukha. Ang kakapalan ng mukhang nandito sila para hingin ang aming pagyuko. Umikot ako sa dining table at tumayo sa tabi ng asawa ko. Mayroon kayong eksaktong 1 minuto para sabihin kung ano man ang kailangan niyong sabihin. Bago ako tumawag ng pulis para i-report ang trespassing, sabi ko sa isang nakamamatay na kalmadong boses. Ngumisi si Valentina, iwinagayway ang kamay sa hangin. Hindi ka tatawag ng pulis sa sarili mong pamilya. Tala, huwag kang katawa-tawa. Nandito kami para ibigay ang mga kondisyon ng iyong kapatawaran. Dumukot siya sa kanyang luxury bag at naglabas ng nakatuping papel. Maingat itong inilapag sa ibabaw ng coffee table ko. Umiyak ng malakas si Cassie, lumapit kay Diego, at kumapit sa braso nito para gampanan ang role na biktima. Handa kaming patawarin yung horrible emotional abuse na ginawa mo sa amin. Singhot ni Cassie, nakatingin sa akin ng malalaki at inosenteng mga mata. Pero kailangan naming makita na sincere kang nagsisisi. Mabilis na tumango si Diego, iniiwasan ang tingin ko. Oo, dagdag niya. Gusto lang naming maibalik ang magandang pangalan ng pamilya. Hindi namin gustong magtanim ng sama ng loob. Itinuro ni Serafin ang papel sa mesa. Isa yang Non-Disclosure Agreement, NDA, deklarasyon niya sa tonong naguutos ng buong pagsunod. Pipirmahan mo yan ngayong gabi, Tala. Legal ka nitong pipigilan na magsalita tungkol sa past financial troubles ni Diego kanino man sa loob o labas ng simbahan. Ipinagbabawal nitong banggitin mo ulit ang ayat 2.5 million na loan. Magsusulat ka rin ng public apology kay Cassie. Sa lahat ng social media accounts mo, aakuin ang buong responsibilidad sa nangyaring misunderstanding sa restaurant at aaminin mong kumilos ka dahil sa walang basehang selos. Nakatitig ako sa nakaprint na dokumento sa mesa ko. Nararamdaman ang pagiging surreal ng sandaling iyon. Talagang sinusubukan nilang busalan ang bibig ko ng isang legal document, malamang na ginawa ng abogado ng simbahan para protektahan ang isang magnanakaw. At ano pa? Tanong ko. Nakahawak sa silya para panoorin kung paano nila hinuhukay ang sarili nilang libingan. Ngumiti ng matagumpay si Valentina, iniisip na ibig sabihin ng tanong ko ay pinag-iisipan ko ang kanilang mga kondisyon. Ang huling hakbang para makabalik ka sa pamilyang ito ay financial restitution, mahinang paliwanag ni Valentina. Kailangang mag-launch ni Cassie ng fundraiser dahil sa financial sabotage na ginawa mo laban kay Diego noong Lunes. Tama lang na i-compensate mo sila. Magdo-donate ka ng 5 million. Anonymously, sa fund drive ni Cassie bago maghating gabi. Ipapakita nito sa Panginoon na ibinaba mo ang pride mo at bibigyan nito si Diego ng stability na kailangan niya para ituloy ang mahalagang trabaho niya
sa church development project. Tiningnan ko si Diego, na malakas ng pinagpapawisan sa tabi ng pinto. Talagang nakumbinsi niya ang mga magulang niya na ang pag-block ko sa kanyang fraud loan application ay isang financial sabotage laban sa legal niyang negosyo. Nagawa niyang baligtarin ang kanyang identity theft para lumabas na siya ang martir at ako ang mapang-api. Ang Gera 5 million na hinihingi nila ay eksakto ang halagang utang niya sa mga loan sharks. Gusto nilang bayaran ko ang utang niya, itinago sa ilalim ng charity donation sa peking online fund drive ni Cassie. Hindi ko na kailangang sumagot dahil ang boses ni Anton ay humiwa sa kwarto na parang kulog. Hindi, ang salita ay umalingaw-ngaw sa mga pader ng bahay namin. Nanigas ang lahat sa kwarto. Sumimangot si Serafin sa kanyang bunsong anak. Humakbang paharap si Anton, isinasara ang distansya sa pagitan niya at ng kanyang ama. Hindi siya nanginig, hindi siya umiwas ng tingin. Ang tahimik, peacekeeper na veterinaryo ay naglaho ng walang bakas, pinalitan ng isang lalaking sa wakas ay nakita ang pangit na katotohanan ng kanyang pamilya. Ang sabi ko, hindi, ulit ni Anton. Ang boses niya ay nanginginig sa napakalalim na galit na nagpa-vibrate sa hangin. Papasukin niyo ang bahay ko, babastusin niyo ang asawa ko, at may kapal kayong humingi ng 5 milyon para pagtakpan ang mga kasinungalingan ni Diego? Ibigay mo sa akin ang susi. Ngayon din. Tumayo si Valentina mula sa sofa, may bakas ng matinding gulat. Anton, kinakausap mo ang papa mo. Banta niya, palapit dito. Hinahayaan mo ba ang babaeng ito na sirain ka laban sa sarili mong laman at dugo? Ibinaling ni Anton ang kanyang nag-aalab na tingin sa kanyang ina. Hindi niya ako sinisiraan kaninuman, sabi niya rito. Ang boses niya ay bahagyang gumaralgal sa bigat ng pagkadismaya. Kayo ang gumawa nito sa sarili niyo. Pinili niyo ang mga kasinungalingan ni Diego kaysa sa katotohanan. Pinili niyo ang mga pekeng luha ni Cassie kaysa sa dignidad ng asawa ko. Nakaupo kayo rito at hinayaan niyong subukang manakaw ni Diego ang ID ko noong Lunes. At ngayon may kapal kayong pumunta sa bahay ko at humingi ng pera? Ibigay niyo sa akin ang susi at lumayas kayo sa bahay ko. Napaatras si Diego at tumama sa front door. Ma, pa, tara na, bulong ni Diego. Ang panik niya sa wakas ay sumira sa kanyang mapagmataas na fasad. Alam niya na kung pipilitin pa nila si Anton, maaaring lumabas ang detalye ng identity theft sa harap ni Cassie, na naniniwala pa rin na si Diego ay isang mayamang biktima. Ngunit hindi marunong umatras si Pastor Serafin. Isa siyang lalaking nag-uutos sa libu-libong tao tuwing linggo. At hindi niya hahayaang kausapin siya ng ganyan ng sarili niyang anak. Nilapitan niya nang malapit si Anton, ginagamit ang kanyang laki para takutin ito. Napakalaking pagkakamali ng ginagawa mo. Bata ka, angil ni Serafin. Ilang pulgada na lang ang layo ng mukha niya kay Anton. Tinatapon mo ang legasiya mo at ang pamilya mo para sa isang matigas ang ulo at aroganteng babae na hindi alam ang lugar niya. Hindi natinag si Anton. Iniunat niya ang kanyang kamay, nakabukas ang palad. Hindi ko kailangan ang legasiya mo. Matigas na deklarasyon ni Anton. Gusto kong lumayas ka sa bahay ko. Pinili mo ang isang sinungaling at magnanakaw kaysa sa akin. Laging yan ang ginagawa mo. Ngayon ibigay mo sa akin ang susi, bago pa kitang pisikal na kaladkarin palabas sa property ko. Napasinghap si Valentina, hawak ang dibdib na parang binaril. Tinitigan ni Serafin si Anton. Sa unang pagkakataon, na-realize na ang kontrol niya sa bunsong anak ay tuluyan nang nawala. Gamit ang isang ekspresyon ng matinding pandidiri, dumukot si Serafin sa kanyang bulsa, kinuha ang pilak na susi at itinapon ito sa sahig. Tumunog ito ng malakas sa paanan ko. Patay ka na sa amin, Anton, proklama ni Serafin. Ang boses niya ay nag-uumapaw sa righteous fury. Huwag mo na kaming tatawagan kailanman. Habang tumatalikod sina Serafin at Valentina papunta sa labas, isinusuot ang kanilang mga coat, biglang huminto sa pag-iyak si Cassie. Ang mga luha ay biglang nawala. Sumara ang nanginginig niyang mga labi. Ang kanyang nakakuba at kaawa-awang pose ay perpektong tumuwid. Tiningnan niya ako, at isang malisyoso, kalkuladong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi nagbunga ng tseke ang pagpapavictim, kaya agad siyang lumipat sa kanyang backup na sandata. Feeling mo ang talino mo, Tala? Sabi ni Cassie. Ang boses niya ay nawalan ng garalgal at naging malamig at matigas. Feeling mo porke may maliit kang audit firm, ikaw na ang may power? Feeling mo pwede mo lang akong ipahiya at itago ang pera mo?
Tiningnan ng may panik ni Diego ang asawa niya. Cassie, wag. Pakiusap niya. Sinusubukang hawakan ang braso nito, pero agresibo siyang iwinaksi nito. Humakbang si Cassie papalapit sa akin. Sumandal sa ibabaw ng coffee table para makipagtitigan sa akin. May narinig ako tungkol sa latest na pinapasukan ng kumpanya mo. Tala, pagpapatuloy ni Cassie. Kumikinang sa kasamaan ang mga mata niya. Ang maliit at boutique agency mo ay nagsubmit lang naman ng bid para sa A1 billion financial audit contract para sa bagong mega sanctuary project. Gusto mong makuha ang kontratang yon para makapasok ka sa government and big institution sector, di ba? Pinanatili ko ang isang walang emosyong mukha, hindi nagpapahalata, ngunit mabilis na nag-isip ang utak ko. Tama siya tungkol sa bid. Ang kumpanya ko ay nagsubmit ng comprehensive proposal para i-audit ang malaking construction na ginagawa ng simbahan. Ito ay isang napakalaking kontrata na mag-aangat sa kumpanya ko sa susunod na level. Tumawa si Cassie. Nagpapakawala ng isang matalim na tunog na umalingaw-ngaw sa kwarto. Ang tanga mo kung akala mong makukuha mo ang trabahong yan. Ngisi niya. Si Papa Serafin ang head pastor at chairman ng board. Si Diego ang project manager ng buong site. Kontrolado nila ang bawat contractor na naa-approve yan. Akala mo ba talaga ibibigay nila ang year 1 billion audit sa isang babaeng nambabastos sa pamilya niya? Huminto si Serafin sa may pinto at lumingon sa akin. Isang malupit at matagumpay na ngiti ang lumabas sa mukha niya. Nilabas lang ni Cassie ang pinakamalaking alas na inaakala nilang hawak nila laban sa akin. Tama siya. Tala, deklarasyon ni Serafin. Dala ng boses niya ang buong bigat ng kanyang autoridad. Nasa board ako na nagsusuri sa mga bids na yan. Ang proposal mo ay dumating sa lamesa ko kahapon ng umaga. Impressive na dokumento, pero sa negosyo, character is important. At ang character mo ay seryosong kaduda-duda. Humakbang muli si Anton paharap, nakakuyom ang mga kamao. Pinagbabantaan niyo na ngayon ang negosyo niya? Bulyaw niya. Paos ang boses sa pandidiri. Gagamitin niyo ang pera ng simbahan para i-blackmail ang asawa ko? Pinoprotektahan ko lang ang resources ng Panginoon laban sa isang gahaman na babae. Banayad na sagot ni Serafin. Ginagawang banal ang paninikil niya. Nakahanap din ng tapang si Diego. Nararamdaman na nasa kamay ng ama niya ang kontrol. Sana binayaran mo na lang ang bill sa restaurant, Tala. Ngisi ni Diego. Bumalik na ang yabang niya. Pwede ka sanang nagbayad ng halos kalahating milyon at nanatili ang kapayapaan. Ngayon, mawawalan ka ng 1 bilyong pisong kontrata dahil nagmagaling ka. Pinanood ko silang 4 na nakatayo sa aking hallway. Buong-buong naniniwalang nanalo na sila sa giyera. Naniniwala silang matagumpay nila akong na-corner. Akala nila ang banta ng pagkawala ng malaking kontrata ay magpapaluhod sa akin para pumirma sa katawa-tawang NDA nila at mag-transfer ng 50 milyon sa peking fundraiser ni Cassie. Akala nila ang buong career ko ay nakadepende sa approval nila. Inayos ni Valentina ang designer scarf niya, nakatingin sa akin ng may pagkaawa. Yan ang napapala mo, kapag hindi mo alam ang lugar mo. Tala, pangaral niya. Masyado kang lumipad ng malapit sa araw at nasunog ka. Bukas ng umaga, babawiin mo ang bid mo. At kung may sasabihin kang kahit isang salita tungkol sa family issues natin sa kahit kanino sa Maynila, sisiguraduhin ng asawa ko na ma-blacklist ang firm mo sa lahat ng malalaking religious organizations at municipal projects sa bansa. Sisirain namin ang reputasyon mo hanggang sa kailanganin mong isara ang pinto mo at bumalik sa tondo kung saan ka talaga galing. Nakahalukip-kip si Cassie, mukhang sobrang satisfied sa sarili niya. Inorganisa niya ang buong pagsugod na ito dahil lang sa tumanggi akong magbayad para sa mga lobster niya at ngayon ay naniniwalang hawak niya ang karir ko sa palad niya. Hihintayin namin pumasok yung year 5 million bago maghating gabi, paalala ni Cassie sa tonong nag-uumapaw sa kayabangan. At siguraduhin mong tama ang spelling ng pangalan ko sa public apology mo. Binuksan ni Serafin ang pinto, pinapasok ang malamig na hangin at ulan. Tiningnan niya si Anton sa huling pagkakataon na may sukdulang pagkadismaya. Mali ang pinili mo, anak, sabi nito. Wala sinabi si Anton. Nakatayo lang siya doon, naglalabas ng kalmado at napakalakas na enerhiya na ngayon ko lang nakita sa kanya. Tiningnan ko ang pilak na susi na nakahiga sa kahoy na sahig. Pagkatapos ay tiningnan ko ang 4 na taong nitong nakaraang 2 taon, ay pilit na sinisimot ang bank accounts ko at sinusubukang sirain ang paninindigan ko. Akala nila hawak nila ang alas. Akala nila kontrolado nila ang sitwasyon.
Wala silang kaalam-alam na ang kanilang bilyong pisong mega sanctuary project ang eksaktong dahilan kung bakit ginugol ko ang buong weekend sa pag-aaral ng public tax declarations at paghahalungkat sa mga digital databases. Tinuro ako ni Serafin ng diretso sa mukha, ibinabato ang kanyang huling babala. Feeling mo ang talino mo, Tala? Hindi mo kailanman makukuha ang kontratang iyon, sisirain namin ang kumpanya mo. Nagsimulang sumara ang pinto. Itinataboy ang bagyo sa labas. Nakatayo lang ako ng walang kibo. Pinapakinggan ang pag-click ng mabigat na kandado, handa para sa lubos na pagkawasak na ibabagsak ko sa kanila. Sumara ang kandado, at ang biglaang katahimikan sa bahay namin ay nakakabingi. Patuloy na bumabayo ang bagyo sa labas, humahampas sa mga bintana, ngunit sa loob, parang nanigas ang hangin. Matagal na nakatitig si Anton sa mabigat na kahoy na pinto. Mababaw at hindi pantay ang paghinga niya. Kakagawa lang niya ng isang bagay na imposible sa pamilya nila, kinontra niya ang patriarka. Pinili niya ang asawa niya kaysa sa dugo na humihingi ng ganap na pagpapasailalim. Lumapit ako mula sa likuran niya at niyakap siya sa baywang. Idiniin ang pisngi ko sa malapad niyang likod. Pakiramdam ko ay matigas siya, parang taong naghahanda para sa lindol na hindi pa tapos manira ng paligid. "I'm so proud of you, Anton." Bulong ko sa damit niya. Nagpakawala siya ng mahaba at nanginginig na hininga at humarap para yakapin ako. "Seryoso sila dun, Tala," sabi niya. Ang boses niya ay blanko at paos. "Susubukan nilang sirain ang negosyo mo. Gagamitin nila ang simbahan para wasakin ang lahat ng pinaghirapan mo." Bumitaw ako at tiningnan sa mga mata ang lalaking mahal ko. Ang asawa ko ay isang manggagamot, isang taong nag-aayos ng mga sira at nagpapagaling ng mga sugat. Hindi niya naiintindihan ang lengguwahe ng giyera, tulad ng naiintindihan ko. Inabot ko at dahan-dahang pinunasan ang naligaw na luha na tumulo sa kanyang pisngi. "Eh di subukan nila," sabi ko sa matigas na boses na walang kahit isang patak ng takot. Akala ni Serafin hawak niya ang lahat ng baraha dahil kontrolado niya ang bilyong pisong audit contract. Akala niya ang pagpigil sa perang, yon ay sisira sa paninindigan ko at mapapasunod ako. Pero nakalimutan niya ang isang napakahalagang detalye tungkol sa kung sino ako at ano ang trabaho ko. Mukhang naguluhan si Anton. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti ako ng isang malamig at kalkuladong ngiti. "Hindi ko kailangan ng permiso niya para i-audit ang project niya, Anton. Ang public tax declarations at financial reports ng mga non-profit organizations sa SEC Securities and Exchange Commission at BIR ay open para sa sinumang nakakaalam kung saan hahanapin at kung aling bato ang titingnan. I-audit ko ang buong imperyo. Nila ng libre." Tumalikod ako at naglakad sa hallway papunta sa home office ko. Ito ang santuwaryo ko. Isang kwartong ganap na inilaan sa paghahanap ng financial truth. Ang mga pader ay kulay dark gray at ang malaki kong L-shaped na glass desk ay naglalaman ng isang custom-built multi-monitor workstation. Ang computing power sa kwartong ito ay kayang makipagsabayan sa mga corporate data centers. Pumasok ako at sumunod si Anton, nag-aalangan sa may pinto na parang papasok sa battlefield. Umupo ako sa ergonomic chair ko at binuhay ang system. Inilawan ng mga screen ang madilim na kwarto, nagbibigay ng malamig na asul na liwanag sa mukha ko. Sa mundo NG Financial Forensics, mayroon kaming kasabihan. Ang pera ay hindi kailanman nawawala ng walang bakas. Nagpapalit lang ito ng disguise. Inakala ni na Serafin at Diego na untouchable sila dahil nagtatago sila sa likod ng hindi matitibag na kalasag ng isang religious institution. Ang malalaking mega churches ay madalas na nag-operate sa financial gray area, protektado ng tax exemptions at kakulangan sa government oversight. Ngunit para mapanatili ang kanilang status bilang non-profit at makakuha ng malalaking commercial development loans mula sa mga bangko, kailangan pa rin nilang mag-file ng mga public declarations. Kailangan nilang i-report ang kanilang mga major contractors at pinakamalalaking expenses. Nagsayaw ang mga daliri ko sa mechanical keyboard. Pinuno ng tunog ng pag-type ang tahimik na kwarto. Nilampasan ko ang mga standard search engines at direktang kumonekta sa specialized financial tracking databases na ginagamit ng firm ko para sa mga corporate investigations. Ini-download ko ang files para sa Mega Sanctuary Project. Ito ay isang dambuhalang proyekto na nakalaan daw para gumawa ng youth facilities, training centers, at community spaces. Ito ang crowning jewel ni Pastor Serafin. Nagsimula akong mag-download ng gigabytes ng financial reports,
vendor lists, at grant allocations. Habang nagpapakita ang mga data sa screen, umupo si Anton sa maliit na leather sofa sa kanto. Tahimik ang kwarto, bukod sa pag-ugong ng CPU, at ang walang tigil na pag-vibrate ng cellphone niya nagsisimula na si Diego ng isa pang digital attack. Tumingin si Anton sa screen, at nakita ko kung paano pinalungkot ng sakit ang mukha niya. Huminto ako sa pag-type at lumingon sa kanya. Anong tinetext niya? Mahina kong tanong. Lumunok si Anton at binasa ng malakas ang mensahe sa isang patay na boses. Sinasabi niyang patay na raw ako para sa kanya. Sinasabi niyang nagpapasok daw ako ng demonyo sa pamilya at masusunog daw ako sa impyerno sa pambabastos sa mga magulang natin. Sabi niya pagdating ng Sunday, malalaman ng buong simbahan na isa akong traitor. Ibablock daw ako ng lahat ng kamag-anak natin. Tumingala si Anton, mapula at namamaga ang mga mata. Sinusubukan niya akong burahin. Tala. Sinusubukan niya iparamdam na wala akong kwenta kung wala sila. Tumayo ako mula sa desk, lumapit sa sofa, at umupo sa tabi niya. Kinuha ko ang telepono sa mga kamay niya at inilapag ito ng nakadapa. Hindi kanya sinusubukang burahin. Anton, sabi ko, sinusubukan kanyang takutin para bumalik ka sa kawan. Dahil alam niya na kung wala ka, wala siyang insurance. Linta si Diego. At ang linta ay nagpapanik kapag nawala ang host niya. Hayaan mo siyang mag-text ng mga banta niya. Hayaan mong ipakita niya kung sino ba talaga siya. Bawat text na sinesend niya ay patunay lang na tama ang naging desisyon natin ngayong gabi. Isinandal ni Anton ang kanyang ulo sa pader at ipinikit ang kanyang mga mata. Tuluyan nang nagpatalo sa pagod. Pinisil ko ang kamay niya at bumalik sa workstation. Tapos na mag-compile ang data. Binuksan ko ang primary expense reports para sa church project. Ang financial forensics ay parang paghila sa isang nakalabas na sinulid sa isang napakalaki at mamahaling sweater. Kailangan mo lang hanapin ang isang anomaly at patuloy mong hilahin hanggang sa matastas ang buong damit. Pinaandar ko ang isang proprietary algorithmic scan na ginawa ng firm ko. Naghahanap ang program ng mga pattern na nagtuturo sa shell companies, mga newly registered firms, billing ng mga saktong numero, kakulangan ng digital footprint, o mga shared founders na kasama ang mga internal employees. Umusad ang progress bar, sinusuri ang libu-libong transaksyon. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang system, at isang listahan ng suspicious contractors ang lumabas sa center monitor. Tiningnan ko ang listahan. Karamihan ay mga minor discrepancies. Ngunit isang contractor ang namukod-tangi na parang neon sign sa dilim. Ang pangalan ng kumpanya ay nakalista bilang C.A.S.S.I.E. Consulting Services. Ayon sa financial records ng simbahan, ang C.A.S.S.I.E. Consulting ay kinuhang main supplier para sa construction materials at project management oversight. Ang red flag ay ang laki ng billing. Sa loob ng huling 12 na buwan, inauthorize ng simbahan ang mga bayad sa C.A.S.S.I.E. na umaabot sa 250 million. Ito ay isang astronomical na halaga para sa isang consulting firm na walang website, walang lehitimong opisina maliban sa isang virtual address sa Makati, at walang history ng iba pang civil contracts. Sumandal ako palapit sa monitor. Ang tibok ng puso ko ay naging mabilis tulad ng isang hunter na papalapit sa biktima. Binuksan ko ang database ng SEC Securities and Exchange Commission. Naitype ko ang pangalan at pinindot ang enter. Nag-load ang mga registration documents. Nairehistro ang kumpanya, eksaktong 6 na buwan na ang nakalipas na tamang-tama sa panahon kung kailan na-appoint si Diego bilang Development Director ng Mega Sanctuary Project. Ang mga kriminal na nag-embezzle ay madalas isipin na matalino sila. Gumagamit ng mga dummy directors o law firms para itago ang may-ari ng shell companies. Na-register ang C.A.S.S.9.E. Consulting sa pamamagitan ng isang typical mass registration service. Ngunit ang mga taong tulad ni Diego ay palaging nagkakamali dahil nagiging pabaya sila sa kanilang kayabangan. Inakala nilang walang maglalakas loob na imbestigahan ang gawain ng Panginoon. I-download ko ang initial incorporation documents at nilampasan ang dummy director, hinahanap ang mga pirma ng mga founders. Isang digital na dokumento ang lumitaw sa screen. Ini-zoom in ko ang linya ng pirma. Sa pinakailalim ng pahina, ang nag-iisang founder at may-ari ng 100% share ng C.A.S.S.I.E.
Consulting ay nakalista bilang Cassandra Alegre Reyes. Iyon ang maiden name ni Cassie. Sa isang sandali, huminto ako sa paghinga. Tinitigan ko ang pangalan sa dokumento para siguraduhing hindi ako naghahalucinate. Si Cassie, ang sosyalera, maarte, at umiiyak na babaeng kakaupo lang sa sofa ko, na nagdedeklara ng financial ruin at nagmamakaawa ng donasyon sa internet, ang siyang nag-iisang nagmamay-ari ng peking consulting firm na humigop ng EA 250 million mula sa construction fund ng simbahan. Hindi man lang sila nag-effort na mag-isip ng magandang acronym. Mabilis kong tiningnan ang schedule of payments, ikinukumpara ang mga petsa ng bayad mula sa simbahan sa timeline ni Diego. Ang inutang niyang E2.5 million noong nakaraang November ay biglang naging napakalinaw. Kailangan nila ang initial capital para magbukas ng commercial bank accounts at magbayad ng legal services para gawin ang shell company na ito nang hindi nagiiwan ng bakas sa kanilang personal credit history. Ginamit nila ang pera namin para pondohan ang mismong instrumento na ginamit nila para nakawan ang simbahan. Nakascroll ako hanggang sa pinakahuling transaksyon. Ang petsa ay eksaktong 1 linggo na ang nakalipas. Ang halaga, nakakagulat na 50 million. Sa purpose of payment line, nakalagay ang Emergency Redirection of Funds from Youth Orphanage Program to Sanctuary Materials. Humigop sila ng 20 milyon direktang mula sa pondo para sa mga kabataan at ulila at inilipat iyon ng direkta sa shell company ni Cassie. Tiningnan ko ang petsa ng paglipat. Iyon ay noong nakaraang Huwebes. Agad na bumalik ang utak ko sa mga crystal chandeliers, sa gold-embossed leather folder, at sa mahabang mesa sa exclusive fine dining sa BGC. 5 bote ng champagne, black caviar, lobster, at 6 na hindi imbitadong mga amiga. Isang malamig na realisasyon ang tumama sa akin na nagpatindig ng balahibo ko. Ang hapunan na nagkakahalaga ng halos kalahating milyon ay hindi lang para sa 60 kaarawan ni Tita Valentina. At hindi lang ito tungkol sa pagiging spoiled brat ni Cassie na gustong abusuhin ang corporate card ko. Ang timeline ay perfectly match. Ang lobster at champagne dinner ay isang victory party. Nang umagang iyon, matagumpay na nakuha ni na Diego at Cassie ang Ayan 50 million mula sa orphanage fund ng simbahan. Tinipon nila ang pamilya para, nang walang kaalam-alam, i-celebrate ang kanilang grand heist. At buong-buo nilang inaasahan na ako, ang mayamang auditor, ang magbabayad ng bill para sa kanilang kriminal na piging. Sumandal ako sa silya. Nakatitig sa peking kumpanyang may E250 million sa aking screen. Alam na ang pamilyang ito ay hindi lang toxic. Sila ay isang highly organized criminal syndicate na nagpapanggap na charity at hawak ko ang lahat ng resibo. Nakaupo ako sa madilim na opisina, hinahayaang lamunin ako ng realidad ng kanilang krimen. Nagnakaw sila ng 50 milyon mula sa mga ulila para bumili ng vintage champagne at designer bags. Ang telepono ko ay tahimik na nakahiga sa mesa. Hindi ako tumawag sa pulis. Hindi ko tinawag si Anton para tingnan ng screen. Ang financial forensics ay nangangailangan ng pasensya. Kapag umatake ka ng masyadong maaga, magtatago ang mga daga at sisirain ang ebidensya. Kailangan kong iparamdam sa kanila na sila ay untouchable. Gumawa ako ng backups sa 3 magkakahiwalay na encrypted flash drives. Isa para sa vault, isa para sa bulsa ko. Hahayaan ko silang humukay ng sarili nilang libingan na napakalalim, na kahit ang Panginoon nila ay hindi sila maililigtas. Lumipas ang weekend sa isang nakakabinging katahimikan mula sa pamilya. Inisip ni Anton na binaboykot kami bilang parusa. Alam kong hindi totoo iyon. Ang mga mandaragit ay hindi umaatras. Nagre-regroup lang sila sa matataas na damo. Pagsapit ng Martes, umatake sila muli. Nakaupo ako sa opisina ko nang tumunog ang telepono. Si Valerie na naman, ang may-ari ng cosmetics chain na nagsuspend ng kontrata ko. Inaasahan kong tatawag siya para tuluyan na itong tapusin, ngunit ang boses niya ay kakaiba. Hindi lang ito malamig, ito ay sobrang disappointed. Tala, sabi ni Valerie. Ang tono niya ay mabigat. Kagagaling ko lang sa church charity breakfast sa isang country club sa Quezon City na inorganize ng biyenan mo. Inimbitahan niya ang ilan sa pinakamayayamang businesswomen sa simbahan natin, pati 4 sa mga clients mo. Feeling ko kailangan mong malaman kung ano ang pinag-uusapan nila sa likod ng mga pinto. Sige, Valerie, mahina kong sabi. Sabihin mo sa akin anong sinasabi ni na Valentina at Cassie. Bumuntong hininga ng malalim si Valerie.
Tumayo si Cassie sa harap ng 50, na pinaka-impluensyal na negosyante at umiyak. Sabi niya, ginamit mo raw ang yaman mo para ibaon sa utang ang asawa niya. Sabi niya, noong hindi sila makapagbayad ng sobrang laking interest, kinorner mo raw siya sa isang family dinner at sinabihan ng masasakit na salita dahil hindi nila kayang bayaran ang bill. Pagkatapos noon, dahil sa sobrang kasamaan ng ugali mo, pinalamig mo raw ang bank accounts nila kaya hindi nila mabayaran ang bahay nila. Kinumpirma naman ni Valentina ang lahat. Sabi ni Valentina, ang tagumpay ay nagpatigas sa puso mo at naglayo sa'yo sa Diyos. Pinagpray nila ang kaluluwa mo at tinanong kami kung gusto ba talaga namin na ang negosyo namin ay pinamamahalaan ng babaeng natutuwa sa paninira ng sariling pamilya. Ang scale ng manipulasyon nila ay nakakamangha. Nilaktawan na ni na Valentina at Cassie ang social media at direkta nang inatake ang professional jugular ko. Ginamit nila ang charity breakfast para sirain ang reputasyon ko sa mga babaeng pundasyon ng tagumpay ng firm ko. Alam nilang sa aming mundo, ang isang babaeng magtatraidor sa pamilya para sa pera ay itinuturing na pinakamababa sa lahat. Pinapalabas nila akong isang walang pusong corporate villain na nanamantala sa isang inosente at kaawa-awang hipag. Nawalan ka ng 2 pang kliyente dahil dito. Patuloy ni Valerie. Nandoon sina Ana at Maria. Nilapitan nila ako at sabi nila, ililipat nila ang mga accounts nila sa ibang firm bago matapos ang linggo. Tala, I built my business on community trust. I can't be associated with someone like that. I'm sorry, pero permanent na ang suspension ng contract natin. Bago pa ako makasagot, pinatay na naman niya. Pagkaraan ng 10 minuto, 2 official contract termination letters ang pumasok sa email ko mula kina Ana at Maria. 3 major clients ang nawala sa loob ng 1 oras. Milyon-milyong pisong kita ang nabura ng mga peking luha ng isang sosyalera at kalkuladong galit ng asawa ng pastor. Sinusubukan nila akong ubusin. Akala nila, kapag dumugo ang negosyo ko, magpapanik ako at susuko. Ito ang mismong tactics ni Serafin sa kongregasyon niya. Sumunod sa pamunuan o ititiwalag at sisirain ka. Lumabas ako papunta sa assistant ko. Tala, kabado niyang sabi, bakit umalis ang mga clients natin? Ngumiti ako. Huwag kang mag-alala sa mga accounts na yan. Babalik sila next week. For now, i-cancel mo lahat ng meetings ko sa susunod na 3 araw. May special project ako. Bumalik ako sa opisina. Papalapit na ang next phase ng audit. At kailangan nilang tuluyan na akong mawala sa eksena bago magsimulang magtanong ang bangko. Pag-uwi ko ng gabing iyon, nakaupo si Anton sa kitchen table. Hawak ang isang makapal na envelope. Mukha siyang may sakit. Namumutla siya at nanginginig ang mga kamay habang binabasa ang mabigat na papel sa loob. Tala, bulong niya nang pumasok ako. Kailangan mo tong makita. Nilapitan ko ang mesa. Ang dokumento ay nakaprint sa official letterhead ng Board of Trustees ng Mega Church. Ito ay isang official cease and desist demand letter na pinirmahan ng Chief Legal Counsel ng simbahan. Ibinagsak ni Pastor Serafin ang buong legal na puwersa ng kanyang imperyo sa hapagkainan ko. Kinuha ko ang dokumento. Ito ay isang obra maestra ng legal intimidation. Inaakusahan ako nito ng corporate extortion, financial sabotage, at malicious defamation laban kay Diego at sa church project. Nakasaad doon na kung hindi ko susundin ang demands nila, magsasampa sila ng multi-million libel and defamation lawsuit laban sa audit firm ko. Ang isang lawsuit na ganito kalaki, kahit walang basehan, ay wawasak sa reputasyon ko. Tiningnan ko ang second page para basahin ang demands nila. Kailangan kong maglabas ng public retraction of claims. Kailangan kong magsulat ng tseke na LM5 million sa fund ni Cassie. At ang pinakasentro ng plano ni Serafin, kailangan kong umattend sa taunang Grand Anniversary Gala ng simbahan ngayong Sabado. Ang gala na ito ay dadaluhan ng mga mayor, politiko, at mga business leaders sa Maynila. Hinihiling sa sulat na umakyat ako sa stage at mag-public apology kina Serafin, Valentina, Diego, at Cassie sa harap ng 2,000 na pinaka-impluensyal na tao sa lungsod. Kung gagawin ko ito, aatrasin nila ang kaso. Kung hindi, gagamitin nila ang pondo ng simbahan para lunurin ako sa kaso hanggang sa mabangkarote ako. Tumalon si Anton sa upuan niya. Kailangan natin ng magaling na abogado ngayon din. Tala, sabi niyang nagpapanik. Hindi nagbibiro ang papa ko. May daan-daang milyon ang legal fund nila. Kailangan natin tong labanan. Aabutin niya sana ang telepono niya.
Pero pinigilan ko ang pulso niya. Kinuha ko ang telepono niya at nilapag. Pagkatapos ay kinuha ko ang demand letter. Akala talaga ni Serafin uubra ito. Akala niya matatakot ako tulad ng mga miyembro niya. Naglakad ako papunta sa industrial paper shredder sa kanto ng opisina. Binuhay ko ang makina. Ipinasok ko ang unang pahina ng demand letter at tiningnan itong maging maliliit na piraso ng papel. Ipinasok ko rin ang ikalawa. Nakatitig si Anton sa akin na halos malaglag ang panga. Official legal document. Yon ang church council. Ididemanda ka nila. Kailangan natin ng abogado. Pinatay ko ang shredder. Nilapitan ko ang asawa ko at hinawakan ang magkabilang pisngi niya para tumingin siya sa akin. Hindi ko kailangan ng abogado, Anton. Sabi ko. Ang abogado ay lumalaban para makipagsettle. Hindi ako nakikipag-negotiate sa mga magnanakaw at hindi ako nakikipagsettle sa mga linta. Pero yung kaso, mahinang sabi ni Anton. Yung public apology sa gala. Ipahiya ka nila sa harap ng buong Pilipinas. Ngumiti ako. Isang ngiti ng babaeng kakabigay lang sa kanya ng eksaktong sandatang kailangan niya para tapusin ang giyera. Gusto akong makita ni Serafin sa stage? Bulong ko. Gusto niya akong bigyan ng mikropono sa harap ng mayor, mga politiko, at ng mga major sponsors ng imperyo niya? Akala niya gumagawa siya ng entablado para umiyak ako, pero sa totoo lang, nagtatayo siya ng sarili niyang bitayan. Kinuha ko sa bag ko ang maliit na encrypted flash drive. Iniharap ko ito kay Anton. 250 million pesos ng katotohanan. Sabi ko, lahat ng transfers mula sa orphanage fund. Ang shell company na nakapangalan kay Cassie. Mga resibo ng lobster at designer bags. Nandito lahat, Anton. Bawat pisong ninakaw, bawat pekeng resibo, at hindi ko to ibibigay sa abogado para lang ilibing. Lumunok si Anton. Sa wakas ay naintindihan. Pupunta ka sa gala? Tumango ako. Hindi ko kailangan ng abogado, Anton. Kailangan ko ng projector. Pupunta tayo doon. At ibibigay ko sa papa mo ang public presentation na hinihingi niya. At pagkatapos ko, ang tanging aalis sa ballroom na may non-disclosure agreement ay ang mga federal investigators mula sa NBI at AMLC na imbitado ko sa party. Ang sumunod na 48 oras ay ginugol namin sa paghahanda para sa pinakamalaking performance ng buhay namin. Hindi ako sumagot sa board. Hindi ako sumagot kay Valerie. Hinayaan ko sina Valentina at Cassie na isiping nagtagumpay silang pilayin ako sa takot. Hinayaan ko silang bumili ng bagong mga gown para sa gala gamit ang ninakaw na pera mula sa youth fund. Gumawa ako ng mga slides. Inilagay ko ang mga account numbers na nagli-link sa simbahan diretso sa personal dummy account ni Cassie. Ipinakita ko ang resibo ng i-apat 87,200 dinner na pinatabi sa internal memo ng church na nag-authorize ng withdraw ng funds para sa sanctuary materials. Gumawa ako ng visual timeline ng kanilang pag-embezzle na napakalinaw kaya kahit bata ay maiintindihan. Noong Biyernes ng gabi, pumasok si Anton sa kwarto, dala ang isang garment bag. Naglabas siya ng isang napakagandang emerald green na long gown. Pumunta siya sa Greenbelt para bilhin ito habang nag-aayos ako ng data. Kung papasok tayo sa lungga ng Leon, sabi niya. Nakangiti. Kailangan magmukha kang reyna. Ito ang armor ko. Sabado ng umaga. Umalis ako ng bahay habang tulog pa si Anton. Pumunta ako sa isang tahimik na coffee shop malapit sa headquarters ng NBI. Pagkaraan ng 10 minuto, pumasok ang isang lalaking nakasuit at umupo sa harap ko. Ang pangalan niya ay Kiril. Palitan natin ng isang angkop na pangalang Pilipino, sabihin nating NBI Agent Carlos. Nagsimula kaming dalawa sa isang malaking audit firm noon, hanggang sa pumunta siya sa Anti-Money Laundering Division ng gobyerno. Ibinigay ko kay Carlos ang encrypted USB. Ipinaliwanag ko ang buong modus. 250 million na naitago sa ilalim ng religious institution, ang dummy corporation ni Cassie, at ang IR 50 million na ninakaw mula sa orphanage. Tiningnan ni Carlos ang flash drive. Binalaan niya ako na kapag inipasok niya ito sa sistema, wala nang balikan. Walang pakialam ang gobyerno sa family politics. Makukulong ang mga taong ito ng matagal. Sabi ko, wala rin akong pakialam sa family politics. Pinangako niyang ipapa-fast track niya ito. Kung totoo ang data, maglalabas ang korte ng warrant of arrest bago maggabi. Pag-uwi ko, nakaupo si Anton sa kusina, mukhang determinado. Ipinakinig niya ang isang voicemail mula kay Valentina. Anton, please. Iwan mo na. Yung babaeng yon. Merong kapatid na babae sa church natin, mabait at alam rumespeto.
Galing sa magandang pamilya, hindi sa tondo. Iiwan mo lang si Tala? Ipapakilala ka namin sa kanya? Pinakinggan namin ang buong lason ng mga salita niya. Gusto nilang palitan ako ng isang taong masunurin. Dinelete ni Anton ang voicemail at nablock ang number ng mama niya. Tiningnan niya ako at sinabing handang-handa na siya. Pagdating ng gabi, nagsuot kami ng aming armor. Suot ko ang emerald green silk gown. Si Anton ay naka-tailored black tuxedo. Mukha kaming mga maharlikang magsasagawa ng conquest. Dumating kami sa Shangri-La the Fort, kung saan gaganapin ang Grand Anniversary Gala. Puno ang parking lot ng luxury cars. Nagkukumpulan ang mga elites ng religious at business sectors. Ang ballroom ay puno ng labis na yaman na pinondohan ng mga donasyon. Nang pumasok kami ni Anton, nagbago ang atmosfera. Nagbulungan ang mga tao. Nakatingin ng masama ang mga babae mula sa charity breakfast. Umiwas ng tingin ang mga dating kliyente ko. Naniniwala silang lahat na isa akong malupit na babaeng nanira ng pamilya dahil sa pera. Tinaas ko ang noo ko. Hawak ni Anton ang braso ko. Umupo kami sa likod, isang sinadyang insulto mula sa mga organizers. Tiningnan ko ang VIP table sa harap mismo ng stage. Sina Serafin, Valentina, Diego, at Cassie ay nakaupo doon, nakikipagtawanan sa mga politiko at donors. Si Valentina ay naka-sequined gold gown. Si Diego ay mukhang arogante. Ngunit si Cassie ang kumuha ng pansin ko. Nakasuot siya ng eleganteng black dress, ngunit ang mata ko ay napunta sa leeg niya. Nakapatong ang isang malaki at kumikinang na diamond necklace. Gumana ang isip ng isang auditor. Ang cut, ang clarity, ang kwintas na iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4 million. Binili niya iyon ngayong linggo. Gamit ang ninakaw na pera sa mga ulila. Nakita ako ni Cassie. Ngumiti siya ng mapang-asar. Hinawakan niya ang mga diamante sa dibdib niya para siguraduhing makikita ko. Akala niya nanalo na siya. Ngumiti ako ng bahagya pabalik at kinapa ang clutch bag ko kung saan nakatago ang phone ko at ang wireless HDMI interceptor. Nang matapos ang dinner, dumilim ang mga ilaw. Bumukas ang spotlight sa stage. Umakyat si Pastor Serafin at pumunta sa podium. Pinalakpakan siya ng mga tao. Nagsalita siya ng 10 minuto tungkol sa pagpapatawad, sa biyaya at kababaang loob habang naghahabi ng isang magandang patibong para sa akin. Tapos ay huminto siya at tumingin diretso sa likod kung nasaan kami ni Anton. Sinundan kami ng spotlight. Ang gabing ito ay gabi ng pagdiriwang, anunsyo ni Serafin sa isang sagradong tono. Ngunit bago tayo magdiwang, kailangan muna nating linisin ang hangin mula sa kasamaan. Ang ating hipag ay may ipagtatapat sa komunidad ngayong gabi. Isang aral sa kababaang loob, nilabas ni Cassie ang phone niya para i-record ako. Tumayo ng tuwid si Valentina. Tumayo ako. Ang emerald green gown ko ay sumunod sa bawat galaw ko. Naglakad ako sa gitna ng mga mesa na may hakbang ng isang babaeng gagawin ang charity gala bilang isang crime scene. Tahimik ang lahat. Pag-akyat ko sa stage, naroon si Serafin, nakaabang. Ibinigay niya ang mikropono. Hindi ako tumingin sa kanya. Tumingin ako sa 2,000 na tao sa harap. Kinuha ko ang aking cellphone at ang specialized signal interceptor adapter mula sa aking bag. Isinaksak ko iyon sa audio-visual port ng podium. Napakunot noo si Serafin. Tala, ano yan? Tama si Pastor Serafin, sabi ko sa mikropono. Ang boses ko ay kristal na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nandito ako para magsalita tungkol sa kababaang loob. Pero mas higit pa doon, nandito ako para magsalita tungkol sa transparency. Pinindot ko ang screen ng phone ko. Ina-activate ang intercept. Ang higanteng LED screen sa likod, na nagpapakita ng church logo, ay biglang namatay. Nagbulungan ang mga tao. Anong ginagawa mo? Sutsot ni Serafin. Pilit na inaabot ang mic cable. Patayin niyo ang broadcast. Sigaw niya sa mga technician sa likod. Pero nakalock na sila sa system ko. Bumukas muli ang mga higanteng screen na may matalim at puting ilaw. Hindi ito isang apology letter. Ito ay isang high-resolution na imahe ng isang bank statement at resibo. Ito ay isang resibo na nagkakahalaga ng EA 487,200 para sa isang fine dining dinner sa BGC noong nakaraang linggo, anunsyo ko. Ang boses ko ay nagpapahiwatig ng yelong kalmado na naguutos ng atensyon. Umorder si Cassie ng lobster, black caviar, at 5 bote ng pinakamahal na champagne para i-celebrate ang 60 kaarawan ng aking biyenan. Napasinghap ang mga tao sa VIP table. Nabitawan ni Cassie ang baso ng champagne niya. Nabasag ito sa sahig.
Pinindot ko uli ang screen. At ito naman ang credit card na ginamit pambayad sa piging na yon. Lumabas ang litrato ng Gold Corporate Credit Card na may pangalan ni Diego. Pero ang pangalan ng account na nakasulat sa itaas, ang dapat ninyong makita. Tumingin ang buong ballroom at halos magkasabay na napasinghap ang lahat sa sobrang gulat at pandidiri. Nakasulat doon, Orphanage and Youth Ministry Fund. Ang katahimikan ay sobrang lalim. 2,000 sa pinakamayayaman at maimpluwensyang donors ng lungsod ang nakatitig sa hindi maitatangging photographic evidence na ang kanilang donasyon para sa mga nagugutom na ulila ay ginamit pambili ng luxury alcohol at lobster. Para sa pamilya ng pastor, tumalon si Valentina sa VIP table. Kasinungalingan yan. Tili niya. Dinuduro ako. Siya ay isang naiinggit at masamang babae na gumagawa ng pekeng dokumento para sirain tayo. Hindi ako nag-react. Pinindot ko ulit ang screen. Dahil ang lobster dinner na yon ay appetizer lang, sabi ko sa nagugulat na crowd. Lumabas ang isang napakalinaw na financial flowchart. CA, SSI, Consulting Services, anunsyo ko, na parang isang prosecutor na nagbibigay ng closing statement. Isang dummy company na 100% na pagmamay-ari at pinapatakbo ni Cassie. Sa loob ng huling 2 buwan, ang Mega Sanctuary Project ay nagbayad ng 250 million sa peking consulting firm na ito para sa mga non-existent construction materials. Tap uli. Nagpalit ang slide. Nagpakita ng mga high-res photos mula sa private social media ni Cassie. Ito ang picture ni na Diego at Cassie sa Dubai last month. First-class flights. At ito, isang close-up ng F4 million diamond necklace na kasalukuyang nakasabit sa leeg ni Cassie diyan sa VIP table. Lahat ng yan, pinondohan ng direkta mula sa pera para sa bagong youth center. Sumabog ang mga tao. Tumayo sila mula sa kanilang mga upuan, sumisigaw dahil sa gulat at galit. Ang mga mayamang sponsors na nagbigay ng malalaking tseke ay galit na nakaturo kina Diego at Cassie. Napasigaw si Cassie, nabitawan ang phone niya, at tinakpan ang mukha habang hysterical na umiiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, totoo ang mga luha niya, dala ng sukdulang takot. Lubusang nawalan ng katinuan si Diego. Ang kanyang pekeng fasad ng Christian businessman ay nabasag. Tumakbo siya, itinumba ang upuan niya, at umakyat sa stage. Masamang bruha ka, angungal ni Diego. Tumakbo siya papalapit sa akin, nakataas ang mga kamay para sakalin ako, pero hindi siya umabot. Bago pa siya makatawid sa stage, isang anino ang mabilis na umakyat mula sa gilid. Gumalaw si Anton sa bilis na hindi ko pa nakita kailanman. Ang asawa kong peacekeeper ay lumipad at tinakil ang kapatid niya sa baywang. Ang bagsak ay malakas at malupit. Bumagsak si Diego sa sahig ng stage. Umalingaw-ngaw ang tunog sa ballroom. Pumunta si Anton sa ibabaw, hinawakan si Diego sa kwelyo ng suit niya at idiniin ito sa sahig. Huwag na huwag mong hawakan ang asawa ko! Sigaw ni Anton. Ang boses niya ay nag-vibrate mula sa maraming taon ng kinimkim na galit. Ang makita ang mga anak ng pastor na nag-aaway sa stage ay naglagay sa kongregasyon sa matinding kaguluhan. Sumigaw si Valentina mula sa baba, nagmamakaawang awatin si Anton. Nagkagulo ang mga tao. Nakatayo ako ng hindi gumagalaw. Tiningnan ko si Serafin, na ngayon ay putlang-puti ang mukha. Pinindot ko ang screen para sa huling ebidensya. Isang malaking internal approval form ang lumabas sa screen. Sa ibaba, malinaw pa sa sikat ng araw, nandoon ang pirma ni Head Pastor Serafin, inaaprubahan ang bawat fraudulent transfer papunta sa dummy company ni Cassie. Hindi ba't gusto mong i-audit ng kumpanya ko ang project, Serafin? Sabi ko sa mikropono. Dahil alam mong mahahanap ko to, kumuha ka ng 20% cut mula sa ninakaw ni Diego. Hindi ka lalaki ng Diyos. Isa ka lang magnanakaw na nakasuot ng mamahaling barong. Sumabog ang ballroom. Nag-aaway-away ang mga trustees. Ang mga donors ay sumisigaw na ibalik ang pera nila. Sinubukan ni Cassie na tumakbo sa side exit para makatakas. Biglang, bumukas ng malakas ang mabibigat na double doors ng ballroom sa likod. Tumama ito sa pader. Nanigas ang lahat nang pumasok ang 200 lalaki at babae na nakasuot ng dark windbreakers. Ang gintong letra sa likod ay nagsasabing NBI at AMLC. Nangunguna si Agent Carlos. Ang mukha niya ay walang emosyon. Hawak niya ang bundle ng arrest and search warrants. Ang asul at pulang ilaw ng mga police cars sa labas ay kumikislap sa lobby ng Shangri-La. Walang gumalaw.
Ang mga politiko at donors ay paralisado. Ang mga data ko ay nagbigay ng hindi mapapasubaliang ebidensya. Binuo ang kaso ng plunder at estafa sa isang perfect digital package. Tiningnan ni Serafin ang mga ahente habang humigpit ang hawak niya sa podium. Umakyat si Carlos sa stage, nilampasan ako, at dumiretso kay Pastor Serafin. Hinawakan niya ang braso nito, pinaikot, at idinikit ang mukha nito sa acrylic podium. Under arrest kayo para sa kasong plunder at estafa, anunsyo ni Carlos. Nag-click ang malamig na posas sa pulso ni Serafin. Sinalikupan ng ibang ahente sina Diego at Cassie. Hawak pa rin ni Anton si Diego sa lapag, ngunit binitawan niya ito para itayo at pusasan ng mga NBI agents. Tinawag ni Diego ang papa niya, pero dinadala na si Serafin pababa ng stage nang nakayuko sa kahihiyan. Hysterical na si Cassie. Napaatras siya. Kumikinang ang diamante sa leeg niya sa mga ilaw ng pulis nang lapitan siya ng ahente. "Huwag niyo akong hawakan," tili ni Cassie. "Wala akong ginawang masama. Pumirma lang ako ng mga papeles na pinapapirmahan nila." Posas. Tumingin si Cassie kay Valentina na nakatayo malapit sa silya nito. "Kasalanan mo to," sigaw ni Cassie sa biyenan niya. Ilinalaglag ito sa harap ng lahat. "Sabi mo ang pera ng simbahan ay pera ng pamilya natin. Sabi mo may karapatan tayo kasi si Papa ang nagtayo ng simbahan. Nangako ka sa akin na hindi tayo huhulihin." Napaatras si Valentina na parang sinampal. Ang kanyang perpektong imahe bilang donya ay tuluyang nawasak. Ang mga babae mula sa charity breakfast na humuhusga sa akin ilang oras pa lang ang nakalipas ay tinitingnan ngayon si Valentina na nandidiri. Nanlambot ang tuhod ni Valentina at napabagsak siya sa upuan, nahihirapang huminga habang rumirehistro ang buong pagkasira ng buhay nila. Tinanggal ko ang adapter ko mula sa podium. Namatay ang mga screens. Binalik ko ang gamit sa bag ko. Tapos na ang presentation. Naglakad ako pababa ng stage. Humiwalay ang mga tao para bigyan ako ng daan. Walang makatingin sa akin ng diretsyo. Ang mga babaeng nagtsitsismisan tungkol sa akin. Ang mga donors na humuhusga sa tondo background ko, lahat sila ay nakayuko nang dumaan ako sa aking emerald gown. Inakala nilang isa lang akong babaeng walang breeding. Ngayong gabi, pinaalalahanan ko sila kung ano ang mangyayari kung mamaliitin mo ang isang babaeng itinayo ang buhay sa mga konkretong ebidensya, hindi sa mga walang kwentang panalangin. Pumunta ako sa VIP table. Nakita ko ang natapong vintage champagne. Lumapit ako kay Anton. Mabigat ang paghinga niya. Ang pamilyang pilit niyang pinapasaya sa loob ng tatlong taon ay wala na. Inabot ko at hinawakan ang kamay niya. "Tapos na tayo rito?" Mahina akong sabi sa kanya. "Umuwi na tayo." Tumalikod kami at naglakad palabas ng magulong ballroom. Sumalubong sa amin ang malamig na hangin ng BGC. Tumigil na ang ulan. Dinala ng valet ang sasakyan namin. Nakatayo kami sa sidewalk habang isinasakay si Diego sa police car papuntang kulungan. Bumuntong hininga ng malalim si Anton. Lumingon siya sa akin na may pagod na ngiti. "Kaya nga ba separate checks ang hiningi mo eh?" Tiningnan ko ang asawa ko. "Auditor ako by profession, mahal," sabi ko ng matatag. Palagi kong binabalanse ang libro. At ang huling bill nila ay overdue na. Ang pangunahing aral mula rito ay, ang pagiging magkadugo o kasal ay hindi nagbibigay ng karapatan sa sinuman sa iyong kapayapaan o resources. Gagamitin ng mga toxic na tao ang utang na loob, relihiyon, at loyalty para manipulahin ka. Ang pagset ng mahigpit na boundaries ay hindi masama. Ito ay self-preservation. Huwag na huwag mong liliitan ang sarili mong tagumpay para lang maging komportable ang ibang tao. At huwag kailanman humingi ng tawad sa pagprotekta sa pinaghirapan mong buuin. Ang totoong pamilya ay prinoprotektahan ka. Hindi nila ginagawang negosyo ang buhay mo. Kung nakaranas na kayo ng toxic family culture na pinagkakakitaan kayo, ibahagi sa comments at mag-subscribe para sa iba pang kwento.